Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 1181 hanggang 1190. Kabanata 1181, ang estratehiya ng walang lamang nakuta shadow gate sa ilalim ng lambong ng gabi. May panganib na nagbabalot sa lahat ng dako. Natitiyak ni Julius Reed na tiyak na hindi siya nandito ng mga taong ito. Kung nandito nga sila para guluhin siya, hindi sana nila nalaman iyon ng ganoon katagal. Bukod pa riyan, tila walang tao sa bakuran ng Shadow Gate. Malamang na nakaalerto ang lahat ng puwersa sa harapang tarangkahan. Dahil dito, dumiretso siya sa silid kung saan nakatira ang pinuno ng sambahayan. Noong nakaraang laban, nasulyapan ni Julius Reed ang tila isang silid para sa pagmamatsyag sa loob ng bahay. Pagkarating sa kwarto ng pinuno, itinulak niya ang isang pinto. Tunay nga, sa isang maliit na silid na 10 metro kwadrado ang laki, mayroong isang malaking display screen. Nakalagay doon ang mga surveillance feed mula sa iba't ibang lokasyon. Sa pamamagitan ng kuha ng surveillance, natagpuan ni Julius Reed ang isang hanay ng mga taong nakaitim, na nakatayo sa pasukan. At ang mga disipulo ng Shadow Gate ay nakatayo na parang nakaharap sila sa isang nakakatakot na kalaban, hinaharangan ang pasukan. Parehong panig ay tensyonado, nakabunot ang mga espada at mahigpit na nakahawak ng mga pana. Tila handa nang sumiklab ang sitwasyon anumang oras. Devlin. Habang nakatingin sa mga taong nakaitim sa pasukan, si Devlin lang ang naiisip ni Julius Reed. Bukod sa kanya, wala nang ibang mga ngahas na hamanin si Shadow Gate ng ganito kahayag. Ang mga taong iyon mula sa mundo ng martial arts ay kasalukuyang nasa Cook City, nag-aalala kung paano aalis. Imposibleng makarating sila sa Shadow Gate. Namatay sa kamay niya sina Leland Will at ang vice manager, kaya nagpasya si Julius Reed na akitin ang kalaban para sa palayok. Agad niyang kinuha ang kanyang telepono at tinawagan si Templeton Lena. Baliw na Dragon, kumusta ang sitwasyon dyan? Pagkatanggap ng tawag, masiglang nagtanong si Templeton Lena. Isama mo ang mga tauhan mo at pumasok ka agad mula sa likod bahay. Huwag kalimutang magpalat ng damit pang Shadow Gate. Hihintayin namin si Devlin sa malaking bulwagan. Pagkatapos magsalita ni Julius Reed, naglakad siya papunta sa lalagyan ng mga damit sa kwarto ng pinuno ng Shadow Gate at hinubad ang isang itim na roba. Pagkatapos, tumungo siya sa malaking bulwagan. Kuwit. Pintuan ng anino. Pangunahing pasukan ng punong himpilan. Daan-daang disipulo ng Shadow Gate ang may hawak na mga sandata, matamang nakatingin sa mga taong nakaitim. Tayong lahat ay sarili nating mga tao, hindi natin kailangan ito. Si Devlin, na may sigarilyong nakasabit sa kanyang bibig, ay nakatayo sa harap ng headquarters ng Shadow Gate, at magalang na sinabi, "Alam mo, dati ay kaibigan kita. Noong mga araw sa Seven Clouds Academy, siya ang boss ko." Walang sumagot, nanatiling tahimik ang mga disipulo ng Shadow Gate. Para bang nakaharap sa isang matinding kalaban. "Bakit ang seryoso mo?" Nang makitang walang bumibili ng pain, naubos si Devlin ng alanganin, kumuha ng isang pakete ng sigarilyo mula sa kanyang bulsa, at naglakad pasulong. "Tumigil ka dyan. Oy, sus Mariosep." Isang bala ang mabilis na dumaan, lumapag ng 1 metro sa harap ni Devlin. "Humakbang ka pa ng isa, at mamamatay ka agad." Malakas na sumigaw ang mga disipulo ng Shadow Gate. "Kalimutan mo na yan kung ganoon." Nagkibit balikat si Devlin at inihagis ang pakete ng sigarilyo sa lupa, saka malakas na nagtanong, "Maaari ba akong makausap ka?" Walang sumagot. "Sige, kung gayon, aalis na ako." Nahihiyang tumalikod siya, saka biglang sumigaw, "Atake!" "Oy, sus Mariosep!" Sumabog at nagliwanag ng husto ang pakete ng sigarilyong itinapon niya sa lupa kanina. Sa madilim na gabing ito, panandalian nitong binulag ang mga disipulo ng Shadow Gate. Gayunpaman, ang mga miyembro ng Cyber ay nakasuot na ng protection na goggles. Halos sandaling ilabas ni Devlin ang utos, bigla na lang silang sumugod.
Magulong sumabog ang tunog ng mga sandatang panudla. Hindi makakita ng malinaw ang mga bulag na disipulo ng Shadowgate at likas na pinaandar ang kanilang mga sandata. Marami ang nabuwal sa kamay ng mga sandata ng kanilang mga kapatid. Tinamaan ang ilang miyembro ng cyber, ngunit dahil sa kanilang matigas na kalooban, sumugod pa rin sila na parang mga baliw. Kalahating minuto ang lumipas, nagkalat ang mga bangkay sa lupa. Ganap na kaguluhan, dugo, nagkalat sa kung saan-saan. Lahat ng humigit kumulang daan-daang disipulo na nagbabantay sa pangunahing tarangkahan ng Shadowgate ay nakahandusay na patay. Napatay sa isang suntok lang. Bisitahin natin ang isang matandang kaibigan, sabi ni Devlin habang kumukuha ng sigarilyo mula sa kanyang bulsa. Isang sigarilyong nabasa ng dugo. Nag-alangan siya, saka itinapon ang sigarilyo sa lupa. Marumi iyon. Hindi na ito maaaring sindihan. Tara na. Tiningnan ni Devlin ang pakete ng sigarilyong hawak niya, nadumihan ng tubig ng dugo, umiling, at itinapon ang buong pakete. Paulit-ulit niyang binubulong sa sarili, kasalanan. Nako, anong kasalanan? Ang pangunahing gate ng headquarters ng Shadowgate ay partikular na mabigat. Kinailangan ng maraming nakal-alasong itlog para matamba ito ng mga miyembro ng cyber. Nawala na ang alikabok, isa itong napakalawak na kalsada. Nako, puno na sila. Hindi napigilan ni Devlin ang mapasigaw, habang naglalakad siya habang ang mga kamay ay nasa likuran niya sa unahan. Ginoo, Devlin, mag-ingat ka sa isang pagtambang. Malakas na babala ng isang miyembro ng cyber. Kakaiba si Shadowgate. Walang kahit isang kaluluwa sa kalsadang ito. Mula sa sandaling lumitaw sila hanggang sa pagpasok nila sa base ng Shadowgate. Nakaranas lamang sila ng pagtutol sa pasukan. Pero ang mahigit 100 taong iyon ay hindi naman talaga piling tao. Sila ay mga ordinaryong disipulo lamang ng Shadowgate. Hindi lang mga taong nasa may pintuan ang nangingibabaw sa lugar na iyon ng Shadowgate. Pero hanggang ngayon, wala pa silang ibang nakikita. Napakalawak na Shadowgate, abandonado. Ano ang dapat katakutin? Medyo walang pakialam si Devlin, maniwala ka sa akin. Ang pinuno ng Shadowgate ay hindi isang taong maihahambing sa mga ordinaryong tao. Nandito ako ngayon para makipag-usap lang sa kanya nang hindi man lang sinasadya. Siya nga pala, nakaalis na ba ang mga kasama mo? Nakapagpadala na kami ng mga tao sa mga address na ibinigay mo, Mr. Devlin. Sa ngayon, nakahuli na tayo ng 10 tao. 10 Divine Dragon Tripod, papunta na sila rito, sagot ng mga miyembro ng cyber, habang maingat na nagmamasid sa kanilang paligid. Saan napunta ang mga tao ng Shadowgate? Nang marating nila ang pasukan ng malaking bulwagan, wala pa rin silang nakikitang ibang miyembro ng Shadowgate. Ginoo, Devlin, parang may mali. Muling ipinahayag ng mga miyembro ng cyber ang kanilang pagkabahala. Isa lamang itong estratehiya para sa walang laman na kuta. Punong-puno ng kumpiyansa ang mukha ni Devlin. Bago siya pumunta rito, nagsaliksik muna siya. Para protektahan ang Divine Dragon Tripod, maraming miyembro ng Shadowgate ang umalis. Matagal nang walang laman ang punong himpilan. Pero mas ligtas ang isang lugar kung mas mapanganib. Ang iba pang mga tao ay hinuhuli ni Cyber sa labas. Pumunta mismo rito si Devlin, dahil ayaw niyang makaligtaan ang lugar na malamang na may Divine Dragon Tripod. Langit-ngit, nang marating nila ang pasukan ng malaking bulwagan, dahan-daang bumukas ang bakal na gate. N-0, SO, mag-ingat ka. Itinaas ng mga miyembro ng cyber ang kanilang mga armas, alerto habang nakatingin sa loob ng malaking bulwagan. Maging si Devlin ay maingat na huminto sa kanyang paglalakad. Hindi ito dapat nangyari. Dapat walang tao rito. Nagkamali ba siya ng kalkulasyon? Ginoo, Devlin. Sa tuktok ng malaking bulwagan, sa isang trono na gawa sa bakal. Isang boses mula sa isang figurang nakaitim ang nagsalita, tuloy po kayo. Ano ang gagawin natin? Nabaling ang tingin ng lahat kay Devlin. Isang yungib ng dragon na puno ng panganib. Tara na. Sandaling nag-atubili si Devlin, saka pinatibay ang kanyang loob, at naglakad papunta sa unahan. Kung isa itong estratehiya para sa walang laman na kuta, hindi siya dapat umatras. Nang pumasok ang grupo sa malaking bulwagan, nakita nila ang maraming disipulo ng Shadowgate na nakatayo sa magkabilang gilid. At sa gitna,
nakaupo ang isang lalaking nakaitim. Ama, nag-aalangang tanong ni Devlin, pero walang tugon. Ang mga miyembro ng cyber niya sa likuran niya ay nakabantay, ang kanilang mga sandata ay nakatutok sa mga disipulo ng Shadowgate. Nandito kayong lahat, bakit ang tahimik? Tanong ulit ni Devlin. Kakaiba, napakakakaiba. Oy, Sus Mariosep, maya-maya lang, biglang sumara ng malakas ang bakal na pinto sa likuran nila. At ang lalaking nakaupo sa trono ay dahan-daang bumaba sa hagdan. Devlin, ang tagal nating hindi nagkita. Hinubad ni Julius Reed ang kanyang itim na balabal, nakangiting tumingin kay Devlin na nasa harap niya. Ngayon, gusto kong makita kung sa ilalim ng maskarang ito, naroon pa rin ang mukha mo mula noong mga nakaraang taon. Gamit ang mga salitang iyon, kinuha niya ang espada ng dakilang takip silim, unti-unting nilapitan ang distansya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1182, tunay na hitsura sa loob ng malaking bulwagan ng Shadowgate, mabigat ang atmosfera. Maliwanag ang mga ilaw sa itaas, na nagbubunga ng pabago-bagong mga anino ng mga figures sa ibaba. Nakatayo si Devlin sa pasukan ng Grand Hall, napapaligiran ng mga miyembro ng cyber. Hindi kalayuan sa kanila, hawak ni Julius Reed ang dakilang espada ni Joe Lani, nakatayo sa gitna ng bulwagan. Ang mga disipulo mula sa Seven Clouds Academy sa paligid niya ay may ekspresyon na puno ng intensyong pumatay. Mga traidor. Traidor si Devlin. Traidor si Shadowgate. Noong panahon ng panloob na alitan at mga panlabas na banta sa Seven Clouds Academy, kinuha ng mga traidor na ito ang mga pangunahing disipulo at isa-isang umalis. Maging ang pinuno ng Shadowgate ay nagsama ng mga tao upang sumama sa mga puwersang umaatake sa Seven Clouds Academy. Ang alitan na ito, na hinding-hindi malilimutan ni Templeton Lena. Devlin. Humakbang paarap si Lena sa Templeton, hawak ang isang mahabang espada. Ang dulo ng espada, nakaturo kay Devlin sa karamihan, kung lalaki ka, lumabas ka at makipagduwelo sa akin. Gusto niyang personal na patayin ang traidor na ito. Sa pamamagitan lamang nito, may lalabas niya ang puot sa kanyang puso. Anong panahon sa tingin mo ito? Kumuha si Devlin ng sigarilyo sa kanyang bulsa at sinindihan ito ng mahinahon, naglalaban pa rin na parang mga sinaunang samurai. Gusto mo ba ng mga nakatagong armas para makapaglaro tayo ng Russian roulette? Mahinang sumagot siya, ang tono niya ay puno ng paghamak. Gayunpaman, bahagyang nanginginig ang kamay na nagsindi ng sigarilyo. Ang sarap nga ng pagtaob sa alulod ay mahirap tiisin. Sus Mariosep, determinado ka talagang tapusin ito hanggang sa wakas. Itinaas ni Templeton si Lena ang mahabang espada, galit na parang kulog, umatake. Patayin ang mga traidor na ito. Gagawin ko. Bago pa makagalaw ang mga disipulo ng Seven Clouds Academy, itinulak ni Julius Reed si Templeton Lena sa tabi at dumiretso kay Devlin. Dahil ayaw mong magsalita, pipilitin kita. Pagkatapos niyang sabihin iyon, buong bangis niyang itinutok ang kanyang espada. Kumalabog, habang nakabunot ang mahabang espada. Ang miyembro ng cyber sa pinakaharap ay tinamaan ng mahabang espada sa katawan. Slish. Pagkatapos, pamitik pataas si Julius Reed. Lumipad ang miyembro ng cyber, ang bakal nitong kalansay ay nagkalat sa lupa. Patay agad, lumunok, napalunok ng malalim ang iba, at likas na umatras. Ngunit sa likuran nila ay isang makapal na pintuang bakal. Walang paraan para umatras. Teka lang, maya-maya lang ay nagsalita ulit si Devlin. Hawak ng kanang kamay niya ang isang sigarilyo. Itinutulak ang mga miyembro ng cyber sa harap niya palayo at nakatayo ng wala pang 3 metro mula kay Julius Reed. Subordinate, pagbati ng banal na guro. Pinyunas ni Devlin ang nakasinding sigarilyo sa kanyang kamay, habang nakaluhod sa magkabilang tuhod sa loob ng Grand Hall. Mga inosente ang mga taong ito. Sana ay mabigyan ako ng pagkakataon ng banal na guro, na hayaan silang maglingkod sa iyo. Itinuro niya ang 12-12 ng miyembro ng cyber na gawa sa bakal sa likuran niya, habang mahinang nagmamakaawa. Ganap na wala ang kanyang dating kaluwalhatian. Tanggalin mo ang maskara mo. Walang pakialam na nagsalita si Julius Reed. Gayunpaman, ang kamay niyang may hawak na espada ay nakaturo sa kanya. Tila kayang tumagos ang espadang ito anumang oras. Wala akong pasensya, kaya pakiusap, huwag mo akong subukan.
Humakbang pasulong si Julius Reed, handang harapin ang mga bagay-bagay at ibunyag ang tunay na mukha ni Devlin. Ang matagalang amnesia ang dahilan kung bakit niya nakalimutan kung ano talaga ang hitsura ni Devlin. Enon ko, S. Omicron. Pero malinaw na naalala ni Julius Reed na bago pumasok sa Seven Clouds Academy, hindi nagtakip ng itim si Devlin sa kanyang mukha buong araw gaya ng ginagawa niya ngayon. Matagal na niyang itinatago ang tunay niyang pagkakakilanlan simula nang dumating siya sa Seven Clouds Academy, para sa kung anong dahilan. Pero hindi matandaan ni Julius Reed. Banal na guro. Si Devlin, na nakaluhod sa lupa, ay biglang nagangat ng ulo at sumigaw sa sakit. Pakisabi na lang na tapusin mo ang pagsasalita ng nasasakupan mo. Marahas siyang tumayo at itinuro si Templeton na parang baliw, lahat sila ay mga traidor ng Seven Clouds Academy. At ako ang pinakamatapat sa iyo. Ang mundong ito. Niloloko ka ng lahat. Ako lang, si Devlin, ang tapat ng buong puso. Mula sa 10,000 Mountain Alliance hanggang sa Seven Clouds Academy. Bawat hakbang ay inayos mo. At ngayon, gusto mo pa talaga akong patayin. Handa akong mamatay para patunayan ang aking kawalang kasalanan. Pero, hindi ko ito tatanggapin. Sabi ni Devlin na may boses na puno ng kalungkutan. Ikaniling niya ang kanyang ulo pabalik at hindi gumalaw. Tila ba tinanggap na niya ang realidad? Tumahimik ka nga dyan. Si Templeton Lena, na may hawak na kutsilyong bakal, ay gumawa ng hakbang para tadterin siya. Pigilan mo ang sarili mo. Kumalabog. Hinarang ni Julius Reed si Templeton gamit ang isang espada, mahalaga sa akin ang isang buhay na Devlin. Walang kwenta ang isang patay. Hindi ko kailangan ng bangkay, ang kailangan ko ay ang katotohanan. Oo, umatras si Templeton Lena nang hindi sinasadya, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding puot. Kung gusto mo siyang patayin, Mad Dragon, hayaan mo akong gawin ito mismo. Sige. Tumanggaw si Julius Reed at wala nang sinabi pa. Lumingon siya at tumingin kay Devlin, at malamig na sinabi, ako nga ang personal na naglagay sa iyo sa Seven Clouds Academy at nagayos para sumali ka sa isang Special Operations Team. Pero bakit? Bakit mo kami pinagtaksilan? Pagkatapos magsalita, ang mahabang espada ay nakadikit na sa maskara ni Devlin. Sa kaunting puwersa lamang, maaari itong mabuwag. Ibinubunyag ang tunay na mukha sa ilalim ng maskara. Tingnan mo, wala nang saysay ngayon, umiling si Devlin, noon, para makapasok sa Seven Clouds Academy at maisakatuparan ang plano mo, ako mismo ang nagpangit ng buong mukha ko. Kung hindi, sa tingin mo ba ay gugustuhin kong magsuot ng maskara, magtatakbo na parang daga sa mga imburnal, mamuhay sa walang humpay na takot? Pero, may gusto akong sabihin. Nakakuyom ang mga kamay ni Devlin sa likod niya, tila walang pakialam sa unti-unting napupunit na maskara niya. Ako ay isang piraso na inilagay mo gamit ang sarili mong mga kamay. Pero ang manlalaro, ikaw, ay nakalimutan na ako. Sa bawat araw na hindi mo maalala muli, ay araw din na pinag-iisipan ang aking kawalang kasalanan. Pagkatapos ng mga salitang ito, dahan-daang tumigil ang espada sa kamay ni Julius Reed. Naisip na niya ang isyong ito dati. Sina Vanessa Pine at Templeton Lena ang 2 taong pinagkakatiwalaan niya. Halos lahat ng bagay ay kailangang dumaan sa mga kamay ni Vanessa Pine. Pero tila, itinago niya ito sa lahat noong itinalaga niya si Devlin sa maliit na pangkat na ito. Kaya naman walang anumang record tungkol kay Devlin ang Seven Clouds Academy. Kung gayon, ano ang dahilan ng gawaing ito? Hindi makapaniwala si Julius Reed na nagkaroon lang siya ng brain spasm at gumawa ng ganoong desisyon. Nagduda rin siya kung tunay nga bang isa sa kanya si Devlin. Ngunit kung wala ang pagbawi ng kanyang alaala, walang katotohanan ang bagay na iyon. Maaaring tanggalin ang maskara sa mukha ko. Pero pakibaliktad naman sila. Kapag nabunyag ang aking pagkakakilanlan, haharap ako sa isang panganib na walang kapantay. At ang magandang laro ng chess na nilalaro mo ay masisira dahil dito. Pinagsalikop ni Devlin ang kanyang mga kamay at yumuko ng malalim, matapang kong hinihiling na hayaan silang maghiwa-hiwalay. Hayaan mo akong makausap ka ng pribado. Huwag kang maniwala sa mga kalokohan niya. Si Templeton Lena, may hawak na kutsilyong bakal, ay hiniling na sana'y hatiin na lang niya si Devlin sa 2. Ang traidor na ito, walang ibinubugal kundi kasinungalingan.
Ang isang tuso at tusong tao ay nararapat na parusahan ng mabigat. Tingnan natin kung mas malakas ang mga ngipin niyang bakal, o ang kutsilyo ko. Noong huling beses sa kabisera, noong naglaban sina Brazen Beaumont at Julius Reed sa daan ng Hilagang Kanluran, walang magawang pinanood ni Templeton Lena si Devlin habang tumatakas sa ilalim mismo ng kanyang ilong. Ngayon, hindi na niya kayang gawin ang parehong pagkakamali sa pangalawang pagkakataon. Tumalikod ka. Iminuwestra ni Julius Reed gamit ang kanyang kamay. Lumingon ang mga disipulo ng Seven Clouds Academy at mga miyembro ng Cyber, at inilayo ang tingin sa dalawa. Espada ko, isang iglap lang ang kailangan para mapatay ka. Walang pakialam na nagsalita si Julius Reed. Pakitingnan po ninyo, banal na guro. Mag-slash. Inabot ni Devlin gamit ang dalawang kamay, galit na pinunit ang maskara sa kanyang mukha. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1183, Pininturahan na mukha, baliw na dragon, dakilang guro. Ibinunyag ni Devlin ang mukha sa ilalim ng kanyang maskara. Gayunpaman, isa itong mukha na pininturahan ng disenyo ng maskarang opera. Hindi mo makikilala ang tunay na katangian ng mukha. Sumigaw siya, nagtaksil man ako sa iyo o hindi, patutunayan ng panahon ang lahat. Kapag bumalik na sa dati ang alaala mo, tiyak na mabubunyag ang katotohanan. Dahil doon, bigla siyang sumubsob sa lupa. Bumaba ka. Sa utos, mabilis na nagpatira pa ang mga miyembro ng Cyber. Bam! Tunog. Ang sumunod na segundo, isang sibat ang tumagos ng diretso sa bakal na gate, diretso sa target nito. Kumalabog. Bumangga ang hawak na longsword ni Julius Reed sa lumilipad na dart sa ere. Malakas siyang napaatras, pero nagulat siya sa lakas ng impact. Grandmaster, magkikita tayong muli sa susunod. Sinakop ang puwang, tumalon si Devlin at tumakbo palayo. Sa ere, isang lubid ang lumitaw mula sa kung saan. Tumalon si Devlin at kumapit sa lubid gamit ang isang kamay. Sa likuran niya, mabilis ding sinusundan siya ng mga miyembro ng Cyber. Sa kabaligtaran, ang mga tao mula sa Seven Clouds Academy ay naiwang nalilito sa biglaang pagbabago ng mga pangyayari, halos sumakit ang ulo. Ang gintong espada ni Julius sa kanyang kamay ay sumayaw ng matindi, ginamit ang puwersa upang direktang baguhin ang tilapon nito. Bam! Tunog. Sa wakas, nalagpasan niya ang bubong ng bulwagan, at nagiba bilang isang paputok sa kalangitan. Si Devlin. Bahagyang humajejek si Julius. Lumabas ng bulwagan dala ang isang pilak na karayom, na tila isang malamig na sinag. Tumama ito ng eksakto kay Devlin. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang eroplano na nakasabit sa lubid ay nawala ng walang bakas. Ang traidor na iyon, napaatras palabas si Lena sa Templeton, nanginginig sa galit. Bad Dragon, dapat pinatay mo na siya. Sinadya ko siyang bitawan. Itinabi ni Julius ang kanyang espadang Big Joe Lanier at walang pakialam na sinabi, kung hindi, sa ganoong kaikling distansya, maaari ko na siyang tuluyang mapatay bago pa man siya bumagsak sa lupa. Kung gayon bakit, lubhang naguluhan si Templeton, bakit siya pinakawalan? Ang laki na ng problemang naidulot sa amin ng batang iyon. Malaking banta sa atin ang pagiging buhay niya. Hindi niya kinatatakutan ang malalakas kundi ang mga tusong gumagawa mula sa dilim. Hanggat nabubuhay si Devlin, hindi mapakali si Templeton. Si Devlin ay isang espada, kung gagamitin ng maayos, ay kayang lampasan ang mga hukbo, kung hindi, maaari lamang itong humantong sa pagkawasak ng sarili, mahinahong sabi ni Julius. Ang mga kamay ay nakakuyong sa kanyang likuran, nakatingin sa direksyon kung saan nawala si Devlin, at ako, ang pinakadakilang espada sa ilalim ng kalangitan, walang kapantay. Ang lason sa pilak na karayom na tumama sa kanya ay maaari lamang gamutin ng dalawang tao sa mundong ito. Sino sila? Tanong ni Templeton. Ako, at si Eleanor Wood, tamad na inat ni Julius, habang nakatingin sa bakal na gate ng bulwagan na nasira ng missile, hulaan mo kung sino ang hahanapin ni Devlin. Hinahanap kita. Medyo nag-alinlangan si Templeton. Imposible, siguradong pupunta siya kay Eleanor Wood. Lahat ng ginagawa ni Devlin ngayon ay ang daan para mabawi ko ang aking memorya. Bakit ko pa kailangang gawin ito kung may ibang taong kayang gawin ito para sa akin? At dahil buhay pa si Devlin, nagsisilbi pa rin siyang hadlang sa Thunder Peak Hall at sa North Sea.
Tinapik ni Julius ang balikat ni Templeton habang nakangiti, maaaring malutas ng pagpatay ang mga problema, ngunit hindi ito ang pinakamahusay na solusyon. Matutong gamitin ang utak mo, mas kapaki-pakinabang ito kaysa sa mga kalamnan. Pagkasabi niyan, tumalikod na siya at bumalik sa pasilyo. Ang biyaheng ito, bagamat ang pangunahing layunin ay hanapin ang tinatawag na Peking Divine Dragon Tripod, mahuli si Devlin, at patayin ang mga kalaban na iyon sa mundo ng martial arts. Mayroon na ngayong ilang hindi inaasahang mga natamo. Wala ang amo ng Shadowgate, na hindi inaasahan ni Newman. Kasama si Julius, sa ilalim ng kalangitan, walang lugar na mas angkop para sa depensa kaysa sa punong himpilan ng Shadowgate na pinapatakbo sa loob ng 4 na taon. Hindi mabilang na mga mata ang nanonood kay Shadowgate. Pinapanood nilang lahat ang Divine Dragon Tripod. Sa mga ganitong pagkakataon, kapag nakaalis na sila sa punong himpilan, ang mga tao ng Shadowgate ay nagiging mga target na gumagalaw. Kasama ang amo ng Shadowgate. Kahit ang malalakas na taga-subaybay sa mundo ng pakikipaglaban ay hindi siya basta-basta maaapektuhan ng tukso ng Divine Dragon Tripod, kahit ibigay niya ang kayamanan, hindi siya makakatakas sa kamatayan. Pero nasaan kaya siya? Nasa sulat na iyon ang atensyon ni Julius. May hierarchy ng alyansa ang Pendleton. At ang hierarch ng alliance na ito ay tila napaka-dominant. Para mapasuko ang Panginoon ni na Shadowgate at Michael Will, kailangan may kakayahan. Kung hindi, hindi sana ito umiral ng halos 1,000 taon. Andrew, sino ka? Tinitigan ni Julius ang pangalan sa letra at ang mythical na chelin na nakaguhit sa dilaw na papel. Nahulog siya sa malalim na pag-iisip. Samantala, 200 kilometro ang layo mula sa punong himpilan ng Shadowgate, sa isang abandonadong kampo. Nakatayo si Devlin sa pasukan ng gate, medyo namumutla ang mukha. Mabuti na lang at nakapag-ayos ako ng eroplano ng maaga, kung hindi ay ngayon na talaga ang katapusan. Itinulak niya ang kanyang mga paa at kamay, ngunit nakaramdam lamang siya ng matinding sakit sa buong katawan. Sa unang pagkakataon, walang suot na face mask si Devlin. Ngunit ang kanyang mukha ay parang maskara ng opera, pawang pininturahan at makulay. Ang tunay niyang mukha ay talagang hindi napapansin. Nahuli na ba ang tao? Pakiramdam ni Devlin ay may mali ngunit hindi niya napansin ang pilak na karayom sa kanyang katawan, nagkamali siya sa pag-aakalang iyon ay ang pagyanig mula sa pintong nabubuksan, at hindi niya ito masyadong binigyang pansin. Naglakad siya papunta sa kwartel, sabay turo sa katabi niya. Malawakang nakakalat ang mga miyembro ng cyber. Bumalik na ang unang pangkat na inatas ang hulihin ang mga pangunahing miyembro ng Shadowgate. 18 katao na may dalang Divine Dragon Tripods ang kinontrol ng mga miyembro ng cyber at mga suwail na Shadowgate at dinala rito. Sama-sama silang nakakulong, ang 18 Divine Dragon Tripods ay nasa taong ito. Sa simula ay mga 10 lang sila, pero mas malaki ang napala namin kapag pumunta ka sa headquarters ng Shadowgate, tugon ng isang miyembro ng cyber. Nakasuot sila ng itim na roba, may high-tech na digital goggles sa kanilang mga mata, at pawang may hawak na mga kutsilyong bakal. Nagdaragdag ng kaunting nakamamatay na hangin sa gabi. Ang buwan ay nagniningning sa itaas. Kumuha si Devlin ng bagong itim na face mask at isinuot ito sa kanyang ulo, para mas maging komportable siya. Mad Dragon, para sa bagay na ito, kailangan kong ayusin ang problema sa iyo ng maayos, natatawang mura niya at nagmamadaling pumasok sa kwartel. Sa loob ng kwartel, 18 tao ang nagsisiupo. 0 S Omicron. Ang mga taong ito ay may iba't ibang kulay ng balat, kabilang ang mga taga-silangan at taga-kanluran. Para sa isang internasyonal na organisasyon tulad ng Shadowgate, hindi maiiwasan ang pagsali ng mga tao mula sa iba't ibang bansa. Tingnan natin ang mga dating kaibigang ito. Nakatayo si Devlin sa harap ng 18 pangunahing miyembro ng Shadowgate na nakayuko sa lupa, at hindi niya napigil ang sabihin, "Sok, sok, sok, dati ka namang napakagaling. At ngayon, para kayong mga aso." Yumuko siya, hinarap ang lalaking nasa pinakagilid, "Simula sa iyo, piliin mo ang sarili mong kapalaran." Bigla, habang nagsasalita siya, inihagis ni Devlin ang isang kahon ng mga nakatagong armas sa lupa. Nanginig ng malakas ang lalaking nasa harap niya. "Ngayon, kunin ninyo ang bawat Divine Dragon Tripods na mayroon kayo at ilagay ang mga ito sa harap ninyo."
Magtatanong ako, ikaw ang sisigot. Pagkasabi ni Devlin, 18 tao ang mabilis na naglabas ng magkakaparehong Divine Dragon Tripods mula sa kanilang mga dibdib at inilapag ang mga ito sa lupa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1184, Pagkikita ng mga dating magkaibigan sa banal na tripod ng dragon. Nakita iyon ni Devlin. Siyempre, may nakita siyang litrato. Si Isabella Warm ang nagpakita sa kanya ng larawan. Nakita rin ito ni Lola Zaihua. Siya at si Devlin ang dalawang pinakamahuhusay na tao sa Bid Pulse. Pero ngayon, 3 na sila. Dahil sa ilalim ni Isabella Warm, may nadagdag na isang eagle. May hawak ng ugat ng agila. Isang vein holder na itinanam ni Isabella Warm sa loob ng mahigit 1 dekada. Pantay ang 7 mga utak, nagpipigil sa isa't isa. Ang orihinal na intensyon ni Pendleton ay umasa na ang lahat ay magtutulungan upang bantayan ang isang lihim at sama-samang pabagsakin ang 10,000 Mountain Alliance. Ngunit sa huli, hindi pa rin ito nakatakas sa likas na katangian ng tao. Bago pa man maisakatuparan ang dakilang gawain, nagkawatak-watek ang 7 mga utak. Nagpatayan sila, sinusubukang tuklasin ang sikreto mula sa bibig ng isa't isa. Ang sikretong ito, sa simula ay isang pamamaraang naisip ng 7 ambisyosong bayani noong itatag ang 7 mga ugat upang pagbuklarin ang alyansa. Sa huli, ito ang naging ugat ng mga paghihiganti. Ayon sa mga bulong-bulungan, kung sino man ang kumokontrol sa sikretong ito ay magkakaroon ng pinakamakapangyarihang kapangyarihan. At pagkatapos ng daan-daang taon ng pagdanak ng dugo, sa wakas ay nakontrol na ni Isabella Warm ang Eagle Vein. Ang bagay na ito ay lubhang nagpapataas ng presyon kina Devlin at Granny Zaihua. Kung hindi, si Devlin, bilang ang strategist ng Thunder Peak Hall, ay hindi sana ganoon kasabik na putulin ang ugnayan kay Granny Zaihua. Nakatingin sa 18 magkakaparehong Divine Dragon Tripods sa harap niya. Medyo naguluhan si Devlin. Hindi na niya kailangang magtanong, kaya na niyang hulaan. Sa 18 ito, walang makakapagsabi kung ang tripod na nasa kanilang mga kamay ay totoo o peke. Bukod dito, halos doble ang bilang ng mga Divine Dragon Tripod na hindi na ibalik. Isang dilema, isang malaking problema ang humaharap kay Devlin. Paano niya malalaman kung alin ang totoo? Iyan, may gusto akong itanong sa inyong lahat. Tumayo si Devlin, hawak ang nakatagong kahon ng armas sa kanang kamay, habang pabalik-balik na naglalakad sa kampo. Mayroon bang anumang pagkakaiba ang mga Divine Dragon Tripod na ito? Walang nagsalita. Huwag kang magkunwaring patay, magsalita ka. Habang nakatingin sa 18 magkakaparehong Divine Dragon Tripod, isa-isang lumuhad si Devlin, pinulot ang bawat isa para suriin, at saka muling ibinaba. Pero kung titingnan sila, pare-pareho lang ang bawat Divine Dragon Tripod. Timbang, mga pattern, at maging ang pakiramdam. Walang mga pagkakaiba. Sus Mariosep, Tyler Thomas. Hindi inaasahan, tuso ka pa rin gaya ng dati. Galit na sinipa ni Devlin ang pader. Talagang pinaghihinalaan niya na walang tunay na Divine Dragon Tripods dito. Pero nag-aalala rin siya na baka alam ito ni Tyler Thomas, at hinalo niya ang tunay na Divine Dragon Tripod sa mga ito. Kadalasang may kumpiyansa, si Devlin ay nagkaroon ng matinding pag-aalala nang harapin si Tyler Thomas, ang kasalukuyang pinuno ng Shadowgate. Ang lalaking ito ay kahanga-hanga kapwa sa talino at kakayahan. Ang kalagayan ni Devlin ngayon ay hindi mapaghihiwalay mula sa mga taon na nakilala niya si Tyler Thomas. Sa katunayan, magkakilala na sila bago pa man sila pumasok sa Seven Clouds Academy. Ang Bid Pulse at Thomas Pulse ay orihinal na parang apoy at tubig. N-Omicron Zero, si Omicron. Pero hindi nakasama ni Tyler Thomas ang ibang vein holders. Dahil doon, natural lang na nagkakilala sina Devlin at Tyler Thomas. Pero alam ng lahat na hindi magtatagal ang kooperasyong ito. Sa labanan 4 na taon na ang nakalilipas, medyo mahina si Devlin, hindi niya nakuha ang Divine Dragon Tripod. At ang nagwagi ay si Tyler Thomas. Pero inabot ng 4 na taon bago nalaman ni Devlin. Noon, lagi niyang iniisip na nawala ang Divine Dragon Tripod, tuluyang nalinlang ni Tyler Thomas. Ngayon, habang inaatake niya ang Shadowgate, napuno siya ng bahid ng galit at pagkabalisa. Ang sarap talagang mawala ng malay sa loob ng 4 na taon.
Hindi ko akalain na pinaplano pa rin niya ang buong estratehiya para patayin ang banal na guro. Habang iniisip kung paano siya abala sa Gonzales City, habang si Tyler Thomas ay nasa Shadowgate hawak ang Divine Dragon Tripod, hindi niya maiwasang sumabog sa galit. Magsalita ka. Habang iniisip ito, umungol si Devlin, paano natin sila makikilala? Walang nagsalita. Swoosh! Susmariosep. Nag-trigger ang nakatagong kahon ng armas. Isang miyembro ng Shadowgate ang bumagsak sa lupa. Isang nakatagong kahon ng armas ang kumitil ng buhay. Ang natitirang 17 tao ay nataranta at patuloy na nagmamakaawa. Ginoo, Devlin, hindi talaga namin alam. Please, bigyan mo kami ng paraan para mabuhay. Nasa harap ninyo ang Divine Dragon Tripod, bigay ito sa amin ng pinuno, bukod pa riyan, wala nang ibang alam ang magkapatid. Handa kaming sumuko, upang maglingkod sa inyo. Minsan, ang mga disipulo ng Shadowgate na dating niluwalhati, ngayon ay umiiyak ng nakaluhod na parang mga asong walang tirahan. Ano pang silbi ko sa mga basura mong yan? Swoosh! Susmariosep. Isa na namang nakatagong kahon ng armas. 16 na tao lamang ang natira. May ideya ako. Sa gitna ng karamihan, isang nanginginig na lalaki ang nagtaas ng kanyang kamay at nagsalita, dahil ang Divine Dragon Tripod ay isang medicinal tripod, tiyak na hindi ito takot sa apoy. Bakit hindi? Ilagay natin sa apoy at tingnan natin kung may lumitaw na anumang depekto. Magandang ideya. Lubos itong pinahahalagahan ni Devlin. Kung talagang gagana ito, baka hindi ka mamatay. At, pwede kang magtrabaho sa tabi ko. Gusto ko ang mga matatalino, dahil alam na alam mo kung kailan dapat maging matalino at kung kailan hindi dapat maging matalino. Kumaway siya sa mga miyembro ng cyber sa may pintuan, at agad na nagdala ang mga lalaking nakaitim ng isang malaking lalagyan ng apoy. Mabangis ang mga apoy. Kahit kalahating metro ang layo, ramdam na ramdam ang nakapapasong init. Ihagis mo ang mga Divine Dragon Tripod sa harap mo papunta sa lalagyan ng apoy. Pagkatapos magsalita ni Devlin, itinapon agad ng mga buhay ang mga Divine Dragon Tripod dito. Dalawa sa kanila ang naghagis pa ng Divine Dragon Tripods ng kanilang yumaong kasama sa apoy. Magaling ang ginawa mo, tumanggo si Devlin matapos makita ito. Handang maglingkod kay G. Devlin. Dali-daling sinamantala ng dalawa ang pagkakataong iyon para magpakita ng pagkasabik. Pero, ayoko ng mga hindi sumusunod. Swoosh! Susmariosep. Swoosh! Susmariosep. Tumunog ang dalawang nakatagong kahon ng armas. Nanginginig sa takot ang mga natitirang tao. Natatakot na ang pagsasabi ng isang maling salita o paggawa ng isang maling bagay ay haantong sa kamatayan ng walang libingan. Banal na Dragon Tripod, talagang pinaghirapan mo akong hanapin ka. Umupo si Devlin sa tabi ng lababo ng apoy, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mga Divine Dragon Tripod na nasusunog ng mabangis na apoy. Bigla siyang sumangot, tumakbo. Ang susunod na sandali. Tumakbo palabas si Devlin. Bam! Tunog. Paa sa harap. Tumalon lang siya palabas. Pagkatapos ay may narinig na pagsabog sa likuran niya. At ang mas nakamamatay pa ay darating pa. Devlin, matandang magnanakaw, mamatay ka. Ang lalaking nagmungkahi lang na itapon ang mga Divine Dragon Tripod sa apoy ay biglang kumuha ng isang longsword, at sumugod ng diretso sa kanya. Nang makita ni Devlin ang mukha ng lalaki, biglang nagbago ang ekspresyon nito. Tyler Thomas, mabilis niyang inabot ang kanyang dibdib at inilabas ang dalawang nakatagong kahon ng armas. Swoosh! Susmariosep! Swoosh! Susmariosep! Tumalsik ang mga pana, tinamaan ang longsword sa harap ni Tyler. Kahit hindi nila siya nasaktan, binigyan pa rin nila siya ng kaunting oras. Sinamantala ang sandaling ito, tumalikod si Devlin upang tumayo. Sa kanyang kamay, itinaas niya ang maliit na nakatagong kahon ng armas. Sa likuran niya, narinig ng mga miyembro ng cyber ang ingay at lumapit sila. Kuya, hindi mo ako matatalo, tumingin si Devlin sa kanyang dating nakatatandang kapatid at ngumisi. Nakikita mo ba itong grupo ng mga makinang bakal sa likuran ko? Mga Grandmaster, pinatay nila. Mahusay ka, pero mas mahina ka kaysa sa Grandmaster na pinatay nila. Anong klaseng tao ang isang sword daw Grandmaster? Isang tunay na Grandmaster ng sword daw. Gayunpaman, namatay pa rin siya sa ilalim ng pagsalakay ng mga miyembro ng cyber. Sige na,
Kailangan natin siyang buhay. Iminuwestra ni Devlin gamit ang kanyang kamay, pagkatapos ay umatras. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1185, Pagkataranta, Kuya Dave, malamig na tanong ni Tyler Thomas, habang hawak ang espesyal na ginawang longsword, nahuhumaling ka ba sa pagkuha ng Divine Dragon Tripod? Nang matanggal ang kanyang maskara, bumalik na sa normal ang kanyang boses, hindi na katulad ng tunog ng pugiling ng mga Metal Gears. At ang kanyang tunay na anyo ay nabunyag ng walang pag-aalinlangan. Mukhang mga 40 taong gulang pa lamang siya. Nakalaylay ang mahaba at itim niyang buhok sa kanyang mga balikat, at may kaunting hibla ng buhok na tumatakip sa kanyang mga pisngi. Pareho tayong may isang bagay na pagkakatulad, sabi ni Devlin na may bahid ng pagtataka habang nakatingin kay Tyler Thomas. Ako ay nakasuot ng itim na maskara, at ikaw ay nakasuot ng itim na maskara. Hindi kaya't pareho nating gustong huwag ipakita ang tunay nating mga mukha. Noong nasa Seven Clouds Academy pa, ganoon ang suot ni Tyler Thomas. Siyempre, hindi siya kasing extreme ni Devlin. May ilang tao pa ring nakakita sa tunay na mukha ni Tyler Thomas. Tungkol naman kay Devlin, maging ang mukha sa ilalim ng maskara ay hindi naman tao o multo, na nagpapakita na siya ay lubhang maingat. Nagsusuot ako ng maskara, pero iba ang dahilan kumpara sa'yo. Takot ka sa kamatayan, takot na takot, sabi ni Tyler Thomas na may bahid ng pangungutya sa tono. Kung mas matapang ka lang, matagal na sana sa iyo ang Divine Dragon Tripod. Sa pagsasalita tungkol sa nakaraan, hawak ni Tyler Thomas ang espada sa isang kamay, tila interesado na pahinin ang kanyang dating nasasakupan. 4 na taon, gaya ng inaasahan, lalong dumilim ang tono ng boses ni Devlin matapos marinig ang mga salitang iyon, 4 na taon. Alam mo ba kung paano ko ginugol ang 4 na taon na ito? Isang buong 4 na taon. Ang buong atensyon ko ay kay Mad Dragon, sinusubukang akitin palabas ang Divine Dragon Tripod sa pamamagitan niya. 4 na taon na ang nakalilipas, tinulungan ni Tyler Thomas si Devlin na makatakas mula sa Seven Clouds Academy. At pagkatapos, gamit ang isang pamamaraan na nagpapahirap pa rin kay Devlin hanggang ngayon, kinuha ni Tyler Thomas ang Divine Dragon Tripod sa kaliwanagan ng araw. At ang tusong si Devlin ay hindi nabunyag sa loob ng 4 na taon. Masyadong matalino para sa sarili mong ikabubuti. Devlin, magaling ka sa lahat ng aspeto, pero may isa kang malaking kapintasan, turo ni Tyler Thomas sa kanya at mapanghamak na sumanghal. Kaduwagan. Ang buhay ay parang laro ng chess. Lahat naman ay nadadapa paminsan-minsan. Kung hindi ako nag-ingat, hindi sana ako nabuhay hanggang ngayon, hindi sang-ayon ni Devlin. Sabay kuha ng sigarilyo sa kanyang bulsa at inilagay ito sa pagitan ng kanyang mga labi. Matandang Tyler, sa tingin mo ba talaga ay kaya mo akong patayin ngayon? Umiling siya, kung gayon, masyado kang inosente. Hindi naman kita kailangang patayin. Dahan-daang sumulong si Tyler Thomas, hawak ang longsword. Ginoo, Devlin, kailangan ka namin. Medyo nakababahala ang antas ng paggaling ng Hierarch. Ayon sa orihinal na plano, dapat ay nasa Gonzales City pa rin siya, pero masyadong padalos-dalos kayong kumilos. Hindi ba't mas mabuti kung nagpatuloy siya bilang manugang nang hindi nababawi ang tinatawag na kanyang alaala? Hindi mabilang na tao, hindi mabilang na mga mata ang nakatuon sa Gonzales City. Pero iisa lang ang layunin ng lahat. Iyon ay para patayin ang Hierarch at agawin ang Divine Dragon Tripod. Matapang at handang makipaglaban ang lahi ni Tyler Thomas. Pero kung pag-uusapan ang katusuhan, wala talaga silang silbi kumpara sa Bid Pulse. Ang Bid Pulse ay maaaring gumugol ng daan-daang taon sa pagpasok sa 10,000 Mountain Alliance, at maging isang katulong ng Hierarch. Natulog ang mamamatay tao ng dragon sa tabi ng kasuklam-suklam na dragon. Walang duda na isa itong mapanganib na proyekto. Ngunit kasabay ng panganib, kaakibat nito ang gantimpala. Nawalan ng alaala ang Hierarch. Pero kahit na ganoon, hindi pa rin nila siya nagawang patayin. Kaya, sa loob ng 3 taon, ipinamalas ng iba't ibang paksayon ang kanilang mga divine skills. May ilan na lumapit sa Hierarch, umaasang maging kaibigan niya. Ang iba, tulad ni Devlin, ay umabot pa sa puntong bumuo ng isang tinatawag na pamilya halos 100 taon na ang nakalilipas.
At ang buong pamilya ay hindi nabigyan ng anumang impormasyon. Kung hindi dahil sa pagkawala ng memorya ng hierarch, marahil ay nagpatuloy sana ang pamilyang ito sa pamumuhay na parang mga normal na tao. Kung tungkol naman sa tinaguriang Zaid Radcliffe, ito ay walang iba kundi isang persona na nilikha ni Devlin bilang Yaren Radcliffe. Sa tulong ni Kyler Reid, nakakuha si Devlin ng maskarang kapareho ng mukha ni Zaid Radcliffe. Pagkatapos nito, madalas siyang lumabas bilang si Zaid Radcliffe, na kabilang sa pamilya. Sa loob ng 3 taon, maingat niyang pinagmasdan ang personalidad ni Julius Reed, at maingat na ginabayan ang dating hierarch. Maging si Zaid Radcliffe ay nakumbinsi, na naniniwalang kapatid niya si Yaren Radcliffe. Ngunit sila ay wala ng iba kundi mga sanggol na gawa sa test tube na ginawa ng mga high-tech na kumpanya ng Thunder Peak Hall. Mula sa pagkasanggol, sila ay pinalaki ng mga disipulo ng Thunder Peak Hall, at pagkatapos, sila ay nagugat at umunlad sa Gonzales City. Kaya nang mawalan sila ng silbi, kaya na silang patayin ni Devlin ng walang pag-aalinlangan. Dahil dito, naniwala si Town North King sa mga salita ni Zaid Radcliffe at inisip na ang dalawa ay tunay na magkapatid. Ngunit ang isang eksperto ay laging nag-iisa. 100 taon na ang nakalilipas. Nang panahong iyon, ang 10,000 Mountain Alliance ay kasing luwalhati pa rin ng araw sa katanghaliang tapat. Walang kapantay ang kagandahan ng soberanya. Ngunit sinimulan na ni Devlin na ay latag ang kanyang mga plano. Halos 100 taon na niyang hinintay ang araw na ito. At hanggang ngayon ay naghihintay pa rin siya. Ang tinaguriang pamilya Radcliffe ay isa lamang palara. Ang pinakamahalagang tao ay si Keller Radcliffe. Hanggat hindi pa natatapos ni Keller Radcliffe ang piyesa ng chess, ang kanyang misyon, hindi pa nasayang ni isang araw si Devlin. Pero hindi inaasahan ni Devlin na may isang taong mawawalan ng pasensya at hahayaan si Julius Reed na ibalik ang kanyang alaala. NONG Omicron.co Omicron. Kahit na isa lamang itong silang pulse technique, lumilikha ng ilang pekeng alaala, pinaghalong katotohanan at kasinungalingan, at pinagsasama ang mga ito. Pero may mga bagay na kapag nabuksan na ay mahirap nang pigilan muli. Hindi may kakaila, unti-unting bumabalik ang alaala ni Julius Reed. Nang magbanggaan ang mga totoo at maling alaala, nagdulot ito sa kanya ng hindi matiis na sakit. Hindi ito komportable, at ang mga tunay na alaala ay nagsimulang lumitaw. Unti-unting nagiging hindi kanais-nais ang sitwasyon. Nagsasabing yan, kinaiinisan ko rin yung taong nagpapagana ng memorya niya. Nakakasakal talaga ang isang hanggal na pamamaraan. Hindi pangkaraniwang nakahanap ng pagkakasundo si Devlin at si Tyler Thomas. Gumugol tayo ng daan-daang taon. Isinakripisyo pa natin ang mahuhusay na henyo ng Silang Pulse, si Raheem Fairbanks, para kapalit ng mahalagang 3 taong ito. Pero tingnan mo, ano na ang nagawa ng lahat sa loob ng 3 taon na ito. Lalong nagngingit-ngit ang kanyang galit, pangarap pa nga ni Alliance Hierarch Pendleton na maging emperador. Hindi niya iniisip ang mga kahihinatnan ng pagkawala ni Julius Reed, sa halip, hinahati niya ang 7 ugat sa lahat ng dako, sinusubukang maging tunay na Panginoon. Sa mga ugok na to, paano ka hindi mabibigo? Alliance Hierarch, umiling si Tyler Thomas, wala nang gaanong oras ang dating Alliance Hierarch. Nakipag-ugnayan na ako kay Andrew, naghahanda na siyang pumalit. Andrew, natigilan sandali si Devlin, pagkatapos ay tumawa at sinabing, magandang desisyon talaga iyan. Pero maaaring hindi sumang-ayon ang 7 mga ugat. Ang Bid Pulse at ang Micah ay susuporta ng buong lakas. Tama na iyan. Si Tyler Thomas, na may dalang longsword, ay lumapit ng lumapit. Hindi ikaw ang vein holder, wala kang karapatang magsalita para sa Bid Pulse. Ngayon lang nagsindi si Devlin ng sigarilyo sa bibig niya. Maaaring hindi pa ako ngayon, pero sa lalong madaling panahon, magiging ako rin. Bahagyang napangiti si Tyler Thomas habang itinuturo ang likuran ni Devlin, habang mahinang natatawang sinasabi, dumating na ang iyong kalaban. Pagkatapos magsalita, hinawakan ni Tyler Thomas ang longsword gamit ang 2 kamay at marahas na sumugod. Kumalabog. Isang sunod-sunod na kislap ang lumipad ng tapakan niya ang mga balikat ng mga miyembro ng Cyber Army at diretsyong sumugod kay Devlin. Pigilan mo siya. Mabilis na kumilos ang mga miyembro ng Cyber Army, agad na bumuo ng pader na parang tao sa harap ni Devlin.
Galit na iwinagayway ni Tyler Thomas ang kanyang longsword, hinarap ang 5 lalaki, halos hindi niya mapigilan ang sarili. Matanda, sinabi ko na sa iyo, nasa landas ka patungo sa pagsira sa sarili, mayabang na sabi ni Devlin. Kayang patayin ng grupong ito ang isang Grandmaster. Sabi ko rin, mag-ingat ka. Mag-slash. Kumamo ang longsword ni Tyler Thomas sa lupa, at naglabas ng alikabok. Pagkatapos, isang locator device ang itinapon mula sa kanyang katawan. Good luck sa iyo. Bago pa hamina ang boses niya, nawala na si Tyler Thomas. At biglang nanigas si Devlin, dahan-daang lumingon. Ikaw, dumating na ba? Pinatay niya ang sigarilyong nasa kamay niya at hinawakan ang noo niya. Sa loob-loob niya, medyo nakaramdam siya ng takot. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1186, hindi pinapansin matapos ang maraming pag-iingat, palaging sinasabi ng mga tao na maraming ginagawang panloloko si Devlin at hindi naman nagpapakita ng mukha. Kapag nagawa niya iyon, tiyak na mamamatay siya. Sa dilim, dahan-daang lumitaw ang 2 figure. Isa sa kanila ang nagsalita, pero sa palagay ko ay hindi. Buhay si Devlin hindi lamang dahil sa kanyang talino kundi pati na rin sa kanyang katapatan. Sumagot naman ang isa, kung tungkol sa katapatan, si Devlin talaga ang kakaiba. Gayunpaman, naglakas loob akong humiling, na bigyan siya ng daan palabas. May pakialam ka pa rin ba sa mga nakaraang koneksyon? Si Lola Zayhua, nakasando sa kanyang gininto ang tungkod, ay unti-unting lumakad palapit kay Devlin. Kasabay nito, ibinuka niya ang kanyang kamay at may inilabas na parang elektronikong susi. Mag-click. Pagkapindot niya ng key, napaluhod si Devlin sa lupa. Ito, ang pangunahing susi. At yung hawak mo ngayon, expired na. Hindi pa tapos magsalita si Lola Zayhua nang ibinaba ng mga miyembro ng Cybercore sa likuran niya ang kanilang mga armas. At lumuhad sa lupa. Ang mga taong ito ay hindi nagsalita, hindi gumawa ng anumang kalabisan na paggalaw. Lumuhad lang ng pare-pareho. Sabihin mo nga sa akin, bakit mo ako pinagtaksilen? Lumapit si Lola Zayhua, tumayo sa harap ni Devlin, at nagtanong mula sa isang taas. Kung hindi ako nasiyahan sa sagot, baka basagin ko na lang ang ulo mo gamit ang isang hampas ng tungkod ko. Katahimikan. Isang nakamamatay na katahimikan. Sa sira-sirang kampo, isa pang figure ang lumitaw. Nahuli ba ang dakilang si Devlin, na sinasabing hindi kailanman magpapatalo? Pumalakpak ang isang binata habang papalapit siya sa karamihan, may pangungot siya ang tono ng pagsasalita. Agila, kasali ka ba? Inangat ni Devlin ang kanyang ulo at napangiti, talagang manloloko ka. Kung hindi ako nagkakamali, hindi ito ideya ni Leander. Aaminin ko, ang bait mo talaga, yumuko si Eagle, dahan-daang ikaniling ang baba ni Devlin, napakatalino, medyo natatakot ako. Si Eagle Vane, mahusay sa pagmamanman. Ang kanilang husay sa pagsubaybay, 1 sa milyon. Parang mga agila sa himpapawid, kapag natama na nila ang kanilang biktima, mahirap nang makatakas. Alam mo ba, nasisiyahan talaga akong panoorin ka, pinagmamasdan kang nawawalan ng malay, pangungot siya na sabi ni Eagle, sabay abot pa ng kamay sa dibdib ni Devlin para kumuha ng kahon ng sigarilyo. Pagkatapos ay itinapon ito, dinurog sa ilalim ng paa. Bakit mo ako pinagtaksilan at nakipagsabuatan kay Lola Zayhua? Inangat ni Devlin ang kanyang ulo, tumingin sa mga mata ni Eagle. Si Eagle ay napakagwapo, isang makisig na binata. Sa edad niyang mga 20, malabo niyang natatabunan ang anino ng Medicine King Valley. Sa 7 Veins, si Eagle Vane ang pinakamahina. Kaya naman tinarget sila ni Isabella Worm. Hanggang ngayon, walang kaalam-alam si Eagle na ang sanhi ng pagkamatay ng kanyang ama ay pinaplano ni Isabella Worm. Ang taong umakit kay Julius Reed papunta sa Medicine King Valley ay ang piyon ni Devlin na si Horton Moore. Gayunpaman, ang puot na ito, ay buong-buo na isinisisi ni Eagle kay Julius Reed. Sinabi sa kanya ni Isabella Worm na si Julius Reed ay isang baliw na dragon. Pareho, iisang tao, at ang baliw na dragon, sa Shadowgate. Upang maghiganti, malaya siyang dumating. Kaya, dumating si Eagle. Kasama si Granny Zayhua, lumapit sila sa punong himpilan ng Shadowgate. Simple lang, habang tinatanong si Devlin, ngumiti si Eagle,
Ayokong makitungo sa matatalinong tao, lalo na sa mga tuso na katulad mo. Natatakot ako na baka ipagbili mo ako at ipabilang mo sa akin ang pera para sa iyo. Isinuksok niya ang mga kamay sa kanyang mga bulsa, tumingin kay Devlin na nakaluhod sa lupa, kakaibang nasiyahan. Nabagabag siya nang maalala ang kanilang unang pagkikita, noong siya ay binitay sa isang puno. Kahihiyan, bilang isang ugat ng agila. Mahusay sa pagmamanman, pagtatago, at pagiging isang matalas na vein holder. Ang ibitay sa puno ni Devlin, isang daga mula sa imburnal. Kahihiyan, isang napakalaking kahihiyan para kay Eagle Vein. Sa tingin mo ba mabuting tao si Lola Zaihua? Hindi kanya pagtataksilin. Tumangala si Devlin, pinagmamasdan ang mayabang na mukha ni Eagle. Paano kung sabihin ko sa iyo, yung kahon ng sigarilyong hinawakan mo kanina lang ay may lason, maniniwala ka ba? Ano? Dali-daling umatras si Eagle ng ilang hakbang, mabilis na sinuri ang kanyang mga kamay. Haha, bata, kinasusuklaman ko ang mga ganyang kababait na taktika, turo ni Devlin kay Eagle, habang kinutsa ang naguguluhang anyo nito. Ikaw. Galit na galit at napahiya si Agila, kaya sumugod siya at akmang aatake na. Kahit ano paman, siya ang vein holder. Hindi niya talaga kayang tiisin ang ganoong insulto. Hindi mo siya maaaring tamaan. Kumalabog. Hinaranggan siya ng gininto ang tungkod ni Lola Zaihua sa kanyang dinaraanan. Bakit? Bahagyang hindi nagustuhan ni Eagle, magka-partner tayo. Kung hindi dahil sa paghahanap ko kay Tyler Thomas ngayon, hindi mo sana masusundan ang mga pahiwatig kay Devlin. Babalikan mo ba ang kasunduan natin? Matapos mabaigo si Brizan Beaumont, si Eagle ang nakahanap kay Tyler Thomas. Nagkasundo agad sila. S.O. Nagbalat kayo si Tyler Thomas bilang isang ordinaryong disipulo ng Shadowgate, kinuha ang tinaguriang Divine Dragon Tripod, at naglaho mula sa punong tanggapan. Kalaunan, nagkunwari siyang nahuli ng mga miyembro ng Cybergang at mga traidor ng Shadowgate at dinala rito. Kaya, si Eagle, na sinusundan ang tracker, ay mabilis na nalock ang target at nagmadaling lumapit kasama si Lola Zaihua. Siya, ako lang ang makakatama. Putok. Pagkatapos magsalita ni Lola Zaihua, sinipa niya si Devlin sa dibdib. Si Devlin, na lubos na hindi handa, ay napalipad ng ilang metro, at bumubuga ng masaganang dugo. Puta, talagang nakatalikod ka at hindi mo makilala ang mga tao. Si Devlin, nakahiga sa lupa, ay pinunasan ang dugo sa sulok ng kanyang bibig gamit ang kanyang manggas at walang magawang sinabi, noong nasa kama ka, hindi ka nagsasalita ng ganito. Ikaw, namula ang mukha ni Lola Zaihua, at nanginig ang kamay niyang may hawak na gintong tungkod. Wala ka talagang kahihiyan. Kasabay nito, humakbang siya paarap. Pero biglang tumigil si Lola Zaihua. Dahil, may hawak na remote control si Devlin. At marahang pinipindot ng daliri niya ang pulang buton. Kung sa tingin mo ay kaya mong sumugod ng mas mabilis kaysa sa 0.5 segundo, sige at subukan mo, ubo. Masakit na tumayo si Devlin, ang mga kamay ay nasa dibdib, nakasimangot, puta. Walang puso, Devlin, lagi ka na lang nanloloko. Dahan-daang naglakad palapit si Eagle, hindi pinalampas ang pagkakataong mangutya, nandito lang si Lola, wala kang pagkakataon. At hindi ka na sinusunod ng mga miyembro ng Cybergang na iyon. Makakatakas ka pa ba? Hindi ako naniniwala, pangungutya niyang sinabi ito. Ang lambat sa langit at lupa. Walang kasanayan si Devlin at walang kayang talunin ang sino mang naruroon. Kung wala ang suporta ng Cybergang, wala siyang pagkakataong makatakas. Hindi ako makapaniwalang makakatakas ka na sa pagkakataong ito. Kung kaya mo talaga, ako, natigilan si Eagle sa mga sinabi niya nang tuluyan niya itong nilunok. Doon biglang hinugot ni Devlin ang isang piraso ng damit mula sa miyembro ng Cybergang na pinakamalapit sa kanya. At ibinunyag ang isang bambang nakakabit sa katawan ng miyembro ng gang. Mga kapatid, habarin ninyo ang inyong mga damit, ipakita ninyo kay Lola at sa hanggal na ibong ito. Ikaw, dahil tinawag na hanggal na ibon, medyo nagalit si Agila. Pero nang makita niya ang hanay ng mga bomba sa harap niya, nakaramdam siya ng lamig sa kanyang gulugad. Ito, masyadong walang awa, kung sisabog man yan, wala nang matitira.
Para mapatunayan kung totoo o peke, magaan na sabi ni Devlin habang kinukuha ang isang bomba at inihagis ito kay Eagle. Hayaan mong ipakita ko sa iyo. Nakita ni Eagle ang bomba sa kanyang kamay at mabilis na napagtanto na totoo ito. Isang mainit na patatas. Bang! Gumawa si Devlin ng isang pagsabog gamit ang kanyang bibig, na ikinatakot ni Eagle na mabilis na namutla. Kung gayon, maaari na ba akong umalis? Nakakatatlong hakbang pa lang si Devlin nang biglang nagbago ng husto ang ekspresyon ng kanyang mukha. Mabilis din nawala ang ngiti niya. Mariin niyang idiniin ang kanang balikat niya at dahan-daang hinugot ang isang pilak na karayom. Baliw na dragon. Ikaw na walang hiya, inaabangan mo ako. Pagkatapos niyang sabihin iyon, umirap siya at nawalan ng malay. Ito, si Agila, ay natulala. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1187, matinding backdoor nakatagpo pa rin si Julius Reed ng ilang nakaligtas. Ilang nakatagong disipulo ng Shadowgate. Akala nila ang pagtatago sa isang sulok ay magliligtas sa kanila mula sa kapahamakan. Ngunit, sa kasamaang palad, hinayla sila palabas ng gabinete ni Templeton Lena, na pinangungunahan ang kanyang mga tauhan. Sa kabuuan, mayroong 5. Lahat sila ay mga maliliit na pinuno. Ang pinaka-nakakatawang bahagi ay 3 sa kanila ang may hawak na Divine Dragon Tripod. Marahil dahil alam nilang tiyak na mamamatay ang mga taong ito, nanatili na lang sila sa headquarters base. Bilang resulta, dahil sanay sa luho, nagagawan ang 5 para sa isang piraso ng tinapay sa loob ng kabinet, na ikinagulat ni Templeton Lena na nagpapatrolya noong mga oras na iyon sa Shadowgate. Kaya, maayos na nakahanay ang pagkakaluhod nilang 5 sa loob ng malaking bulwagan ng Shadowgate. Gayunpaman, ang nakaupo sa tuktok ng bulwagan ay hindi si Tyler Thomas, kundi si Julius Reed. Ginoo, Devlin, wala talaga kaming alam. Agad na yumoko ang isa sa kanila, nanginginig sa takot, pakiusap, iligtas ninyo ang aming buhay. Ang mga pagkakasala laban sa iyo ay ginawa ng aming pinuno, hindi kami. Pagkatapos niyang sabihin iyon, dali-dali niyang kinuha ang Divine Dragon Tripod mula sa kanyang katawan, itinaas ito gamit ang 2 kamay, habang nakayuko, ito ang bagay na ibinigay sa akin ng ating pinuno. Sana si Mr. Hindi tayo pinalalaya ni Devlin para dito. Nang makita ang kanyang mga kilos, mabilis na kinuha ng 2 pa ang mga Divine Dragon Tripod mula sa kanilang mga kamay at inilagay ang mga ito sa sahig. Maawa po kayo, Ginoong Dev-Ilan. Sabay-sabay na sigaw ng 5. Namumutla ang kanilang mga mukha sa takot, nangangati ang kanilang mga binti. Ngunit kaya lamang nilang magtiis, nang ahas na huwag gumalaw. Natatakot na baka ang isang pabaya na hakbang ay magdulot ng pagkalugi sa kanilang buhay. Sino ba naman ang magrereklamo kung mahaba ang buhay? Kilalang-kilala si Devlin sa pagiging malupit at walang awa. Hindi ko inaasahan na matatakot ka pala ng ganito sa akin, pidgol ni Julius Reed kay Templeton Lena na sumubok sanang magsalita, nakangiti habang nakatingin sa 5 sa ibaba. Sino ang mas kinatatakutan mo, ako o si Mad Dragon? Ito. Nang marinig ang tanong na ito, nagkatinginan ang 5, hindi alam kung paano sisigot. Pagkatapos ng maikling katahimikan, may unang nagsalita. Napakalakas ni Mad Dragon, pero kung pag-uusapan ang tuso, wala siyang kwenta para sa iyo. Ang galit ng isang karaniwang tao ay nagdudulot ng matinding pagtalsik ng dugo, ngunit kapag ang isang matalinong tao ay nagagalit, dumadaloy ang mga ilog ng dugo, sabi ng miyembro ng Shadowgate na may kayumangging ilong. Ang Mad Dragon ay mayroon lamang mga kalamnan, sinasakop ang mundo ng digmaan sa pamamagitan ng brutal na puwersa. Gaya ng nakikita mo, pagkatapos ng ilang taon, wala na siya. Ngunit ang iyong karunungan, tulad ng Milky Way sa kalangitan, ay higit pa sa nakikita ng mata. Agad na binunot ni Lena sa Templeton ang kanyang espada. Umatras ka, bahagyang ikinumpas ni Julius Reed ang kanyang kamay, habang tumatawa, narinig mo ba iyon? Ang utak ay isang kahangahangang bagay. Ibaba mo ang espada mo at pag-isipan mo pa kung paano mo gagamitin ang utak mo. Oo, isinukbit ni Lena sa lalagyan ang kanyang espada, galit na nakatingin sa 5 nakaluhod sa lupa. Ang mga mata ay kahanga-hanga. Aniya, habang namumugto sa galit. Ikanalito nito ang mga taong nakaluhod. Walang anuman, mag-usap ka pa.
Gusto ko ang naririnig ko, sumando si Julius Reed sa kanyang tronong purong bakal, sinusuportahan ang kanyang ulo gamit ang kanyang kamay, at malakas na nagtanong, sabik akong marinig ang iyong mga saloobin tungkol sa ating dalawa. Walang kapantay ang kakayahan ni Mad Dragon, na nangibabaw sa mundo ng martial arts sa loob ng 7 taon. Pero bakit bigla na lang gumuho ang imperyo niya, dahilan para tuluyang masira ang Seven Clouds Academy? Nag-isip sandali ang nagsalita kanina, saka nagpatuloy, dahil naging target siya. Ang target ng lahat, ang isang maliit na pagkakamali ay maaaring humantong sa hindi na maibabalik na pagkasira. Pero ikaw, Mr. Devlin, palagi kang nagtatago sa anino, na siyang pinakamatalinong estratehiya. Kailangan mo lang maghintay ng tamang pagkakataon para patalsikan siya. Magaling. Tumayo si Julius Reed, pumalakpak, at dahan-daang lumapit sa taong iyon. Maaari ko bang itanong, ano ang papel mo sa Shadowgate? Pagsagot ni Mr. Devlin, nagsisilbi ako bilang isang vigilance officer sa Shadowgate, responsable sa pagpapatrolya sa lugar kung saan nakatira ang aming pinuno, kadalasang tumutulong sa aming pinuno sa mga gawaing bahay tulad ng paghahain ng tsaa at pag-aasikaso ng mga utos. Nanginginig na nagsalita ang lalaki. Napakagaling. Tumanggaw si Julius Reed, habang nakatayo sa likuran ng lalaki. Alam mo ba kung bakit, sa sobrang talino mo, puro tsaa at tubig lang ang inihahain mo? Ito, siguro nga bobo ako at hindi masyadong matalino. Naramdaman ng miyembro ng Shadowgate na may mali. Hindi parang papuri ang komantong iyon. Dahil, ang nakikita mo lang ay ang ibabaw, walang kaalam-alam sa tunay na diwa. Lumapit si Julius Reed sa 5, sabay buhat sa bawat Divine Dragon tripod. Dinurog niya ang bawat isa habang kinukuha niya ito. Hanggang sa, ang huli, totoo ang isang ito. Pagkatapos, agad na bumagsak sa sahig ang 5 tao sa harap, Mr. Devlin, sigurado ka ba? Mga Divine Dragon tripod lang ang natanggap nila, hindi alam kung totoo ba ang mga ito o peke. Pareho-pareho lang, at ngayon ko lang ito nakita. Maaari kayang ipinagkatiwala talaga sa kanila ng amo ang tunay na Divine Dragon tripod. Totoo ito. Isinuot ni Julius Reed ang kanyang maskara at marahang sinabi, ngayon, maaari na ninyong itaas ang inyong mga ulo. Simula nang pumasok ang mga taong ito, nakayuko na ang mga ulo. Hindi sila nang ahas na tumangala. Nang marinig ito, nag-atubili sila ngunit dahan-daang iniangat ang kanilang mga ulo. Baliw. Ang miyembro ng Shadowgate, na kanina lang ay nanliligaw, ay nakita ang nakamaskarang mukha ni Julius Reed, inikot ang kanyang mga mata, at agad na nahimatay. Tumigil ka na sa pagkukunwaring patay. Bahagyang natawa si Julius Reed, kung hindi ka babangon, ayos lang sa akin kung gisingin ka ng taong ito sa tabi ko gamit ang kutsilyong bakal. Pagkatapos niyang magsalita, dali-daling iminulat ng lalaki ang kanyang mga mata at lumuhad upang magmakaawa. Mga tao sila mula sa mundo ng martial arts, natural lang, nakilala nila si Mad Dragon. Isa lamang bangungot ang maskarang iyon. Nagsalita ako ng hindi nag-iisip, pakiusap Mad Dragon, huwag mo akong patayin. Pagkatapos ng ilang pag-iyak, nabasa ang pantalon ng tagapagsalita. Nanginginig ng matindi ang boses niya. Hindi kita papatayin. Tiningnan ni Julius Reed ang Divine Dragon tripod sa kanyang palad at walang pakialam na sinabi, dahil nakuha ko na ang item, bakit pa ako papatay ng kahit sino? Sa halip, tulungan mo ako sa isang huling bagay. Gawin ninyo ng mabuti, at maaari na kayong lahat na umalis. NONGO, si Omicron. Mabibigo kayo, at mamamatay kayong lahat. Sabi mo, nakulong sa isang desperadong sitwasyon, nakakakita ng kahit kaunting pag-asa, likas na kumakapit ang mga tao rito. Tulungan mo akong kontaken si Tyler Thomas. Itinuro ni Julius Reed ang 5 taong nasa harap niya. Huwag mong sabihing hindi mo magagawa. May kasama akong may hawak na kutsilyo dito. Ang pagpili ay ibinigay na sa iyo. Pumili. Pagkatapos, lumakad siya pabalik at umupo sa kanyang tronong hindi kinakalawang na asero. Patuloy niyang pinagmasdan ang Divine Dragon tripod sa kanyang palad. Peke. At iyon ay isang pekeng-peke. Pero kahit papaano, mas matindi ang pakiramdam nito kaysa sa ipinahihiwatig ng mga larawan. Maaari mo talaga itong hawakan. Suriin ang mga padron, simbolo, at ilang maliliit na detalye rito. Bagamat peke,
Hindi itinanggi ni Tyler Thomas ang mga detalye. Maaaring walang silbi ang item na ito sa iba. Ngunit para kay Julius Reed, isa itong malaking tulong sa pagbawi ng kanyang mga alaala. Oo, sa wakas, pagkatapos ng ilang segundong katahimikan, sa wakas ay nagsalita ang miyembro ng Shadowgate. Napakagaling. Kumaway si Julius Reed, at inihagis naman ni Templeton Lena ang isang cellphone. Nanginginig na kinuha ng miyembro ng Shadowgate ang cellphone at nag-dial ng numero. Kumusta? Pagkalipas ng 3 segundo, isang boses ang nagmula sa kabilang dulo. Paus. Tyler Thomas. Sigaw ni Julius Reed, na nakaupo sa tronong yari sa hindi kinakalawang na asero. Patuloy na umalangaw-ngaw ang buong bulwagan. Mula sa telepono, medyo nagulat si Tyler Thomas. Alam kong nailipat mo na ang mga piling tao ng Shadowgate at naghahanda ka ng personal na tambangan. Pero kailangan kong sabihin sa'yo, wala kang laban para sa akin. Sa loob ng bulwagang ito, papatayin ko lahat ng papasok. Pero para sa iyo, gusto kong ipakita sa iyo ang isang malinaw na landas. Malakas na nagsalita si Julius Reed. Nakikinig ako. Malamig ang boses ni Tyler Thomas. Isama mo ang mga tauhan mo at lipulin ang Thunder Peak Hall. Nandito sina Lola Zaihua at Devlin, pwede kayong palihim na lumapit at sumugod ng mabilis. Tumingin si Julius Reed sa paligid at walang pakialam na sinabi, ang kasaganaan ng Thunder Peak Hall ay higit pa sa maihahambing sa sirasirang lugar ninyo. Salamat. Natapos ang tawag. Sa sandaling iyon, 30 milya mula sa punong himpilan ng Shadowgate. Sumando si Tyler Thomas sa isang bato, may patpat na dayami sa bibig, habang nakatingin sa isang grupo ng mga piling tao sa Shadowgate. Mga kapatid, pwede ba tayong bumisita sa Thunder Peak Hall? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1188 mga tsismis tungkol sa pagkadismaya. Nagawa ng Mad Dragon na linlangan ang kalangitan at nakawin ang liwanag ng araw, habang ang mga pangunahing puwersa ay nakahimpil sa lungsod ni Cook. Pinangunahan niya ang Seven Clouds Academy sa isang sorpresang pag-atake sa Shadowgate at inagaw ang Divine Dragon Tripod. Ang balitang ito ay pumukaw ng isang higanteng alon na parang bagyo sa ibabaw ng dagat. Samantala, sumasakay na ang mga martial artists sa mga barko, tumatawid sa kipot patungo sa punong himpilan ng Shadowgate. Matagal nang naantala ang isang ganap na nakahandang plano ng labanan dahil sa isang insidente ng labanan na naganap sa lungsod ni Cook. Partikular na ang Deep Cold at Starlight Group. On Omicron, CEO. Halos lahat ng kanilang mga piling tao ay nalipol. Nawalan pa nga ang Starlight Group ng kanilang pangalawang pinuno sa loob ng hukbo, at namatay sila sa Cook City. Sinasabing ito ay nasa kamay ng tinaguriang manager ng Seven Clouds Academy. Ngunit mula simula hanggang katapusan, bukod sa isang beses na paglitaw sa lungsod, ang Seven Clouds Academy ay naglaho ng walang bakas. At ang tinaguriang manager na iyon, pagkatapos ng mga pagpatay, ay nawala rin. Walang iniiwang bakas, ngunit ang Divine Dragon Tripod ay isang tukso na napakalaki para labanan. Matapos magsama-samang muli, iba't ibang organisasyon ang walang pakundangang bumili ng mga barko at tumawid sa kipot. Patungo sa punong himpilan ng Shadowgate. Sa kabila ng dagat, kalmado ang mga kondisyon. Habang papalapit ang takip silim, ang papalubog na araw ay naglalabas ng mga ginintoang sinag na tumatama sa tubig, na medyo nakakasira sa paningin. Elder Fairbanks, sino ang mag-aakala na magkikita tayo rito? Sa isang barkong pampasaherong barko. Habang nakatingin sa isang elder na may puting buhok sa tapat niya, itinaas ni Denzel Leopold ang kanyang baso at nagsimulang, "Kamahalan, nandito rin ba kayo para kay Mad Dragon?" "Oo nga, Elder Leopold, alam mo ba ang tanong mo?" Itinaas din ni Lawson Fairbanks ang kanyang baso, simbolikong pinatugtog ito gamit ang kay Denzel Leopold, Shoe Mountain at Sky Slaughter Sect, parehong nawalan ng mukha sa Medicine King Valley. Kung ikukumpara sa amin bilang malalaking sekta, una sa Five River Province, 2 batang Panginoon ang napatay at kalaunan sa Medicine King Valley, 2 elder. Tila may mga pagdududa tungkol sa atin ang mga sekta ng mundo. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay inubos niya ang laman ng tasa. Bakas sa mukha niya ang pagkainis. Hindi kayang mawala ang mukha ng Sky Slaughter Sect ng ganito. Sa pagkakataong ito,
Nang marinig ang paglitaw ni Mad Dragon sa Shadow Gate, partikular siyang pinapunta ng Sky Slaughter Sect para patayin si Mad Dragon, para matubos ang kanilang reputasyon. Si Lawson Fairbanks, na mag-isa, ay unang dumating sa Cook City at pagkatapos ay sumama sa isang grupo ng malalakas na martial artist sakay ng kanilang barkong pampasaherong. Hindi inaasahan, nakilala niya ang isang matandang kakilala sa loob ng kubo. Si Denzel Leopold mula sa Bundok Shoe. Ang kahihiyan sa Medicine King Valley ay parang tato na nakaukit sa aming mga mukha, kapwa sa Shoe Mountain at sa inyong Sky Slaughter Sect. Nakakahiya talaga. Tinapik ni Denzel Leopold ang kanyang hita at nilagok din ang kanyang inumin. Ano ang plano mo sa pagkakataong ito? Tumingin siya sa kilalang elder ng Sky Slaughter Sect at nagtanong. Walang partikular na plano, direktang pagkikita, pagpatay. At hindi nga pala, itinaas ni Lawson Fairbanks ang kanyang tasa, ang kanyang bibig ay kumurba para sa isang ngiti, hindi nga pala, kumuha ka ng isang kayamanan. Ang tripod ng banal na dragon. Naging interesado si Denzel Leopold. Nabalitaan ko rin na ang Divine Dragon Tripod ay isang tunay na kayamanan. Pag-aaralan ba natin ito ng sabay-sabay kapag napatay na natin ang Mad Dragon? Ang sikreto ng banal na Dragon Tripod. Hindi na ito naging lihim. Kahit papaano, may gamulo sa buong mundo. Ang mga bagay na tanging sa martial world lamang nalalaman ay kumalat na kahit sa mga sekta, halos hindi pa naaapektuhan ng mga mortal na kaharian. Nang matanggap ang balita, agarang nagpatawag ng pulong ang pinuno ng sekta ng Bundok Shoe para sa mga elder. 12-dosenang sa kanila ang gumugol ng buong gabi sa pagsasaliksik at pagtalakay, at pagsasama-sama ng maraming mensaheng kumakalat sa labas. Sa huli, napagpasyahan nilang ibalik muna ito at tingnan. Kung napatunayang wala itong saysay, pagkatapos ay maaari na itong itapon. Ngunit kung totoong ang nababalita, na ang Divine Dragon Tripod ay maaaring magbigay ng immortalidad at kapangyarihang parang Diyos. Kung gayon, lalo na't kailangan itong panatilihin ng Bundok Shoe sa kanilang pag-aari. Ang gayong kayamanan, kahit saang sekta ito mapabilang, ay magpapalakas sa kanila. Pag-usapan natin yan pagdating ng panahon. Kung talagang kailangan nating lumaban, sana ay magpakita ka ng kaunting kaluwagan, kapatid. Mangyaring huminto muna tayo ng kaunti at magligtas ng buhay. Nakangiting nagsalita si Lawson Fairbanks. Hindi maiiwasan ang mga alitan sa sekta. Ngunit ang tunay na pagtanggal ng maskara ng isa't isa ay medyo bibihira. Sa totoo lang, matagal ko nang iniisip ang pagdududa, sabi ni Denzel Leopold habang nilalagay niya ulit ang tasa ni Lawson Fairbanks at nagsasali ng isa pa para sa sarili niya. Sabihin mo sa akin, si Mad Dragon ay isa lamang Panginoon ng mundo ng martial arts, paano niya nagawang pumatay ng dalawang Great Grandmaster? Sa kanilang pananaw, ang mga sekta at ang mundo ng digmaan ay dalawang magkaibang nilalang. Ang mundo ng pakikipaglaban ay isa lamang organisasyon na binubuo ng mga ordinaryong tao, o marahil ng mga shadow warrior. Kung ikukumpara sa mga karaniwang tao na naninirahan sa mga lungsod araw-araw, ang mga miyembro ng mundo ng martial arts ay maituturing na mga eksperto. Pero kung ikukumpara sa mga sekta, hindi talaga sila sapat. Mga sekta, na may 1,000 taon ng pamana. Sa kanilang hanay, hindi bihira ang maging isang grandmaster. Kahit ang isang ordinaryong grandmaster mula sa loob ng mga sekta, kapag inilagay sa mundo ng martial arts, ay magiging isang nangingibabaw na pag-iral. Ngunit dalawang magkasunod na Great Grandmaster ang namatay sa kamay ng dating Panginoon ng mundo ng digmaan. Naguluhan si Denzel Leopold. Maaaring matisod ang kabayo, walang pakialam na sabi ni Lawson Fairbanks. Imposibleng patayin ng harapan ang aking disipulo. Malaking tao rin ang Mount Sumo, Leighton Yero. Nakipag-sparring na ako sa kanya noon, at hindi naman siya gaanong mas mahina kaysa sa akin. Habang sinasabi niya ito, itinaas ni Lawson Fairbanks ang kanyang tasa at humigop. Baka isa itong pagtambang. Maaaring may ilang kakayahan si Mad Dragon, ngunit hindi siya malakas. Kapag nakarating na tayo sa Shadow Gate, ako mismo ang pupugutan ng ulo niya. Oy, Sus Mariosep, malakas niyang hinampes ang mesa. Anong ginagawa mo? Nagulat ang boses niya sa taong katabi niya. Kung ayaw mong manatili, umalis ka, huwag kang hamarang sa daanan ko. Isang lalaking blonde,
Mahigpit na nakayakap sa mga babaeng nasa magkabilang gilid, walang pakialam sa mga titig ng mga nakapaligid sa kanya, ay nakikipagtalik sa isang kagandahan. Halatang naiinis sa panggugulo ni Lawson Fairbanks, siya ay lubos na hindi nasisiyahan. Kinakausap mo ba ako? Itinuro ni Lawson Fairbanks ang sarili niyang ilong at ikinumpas ang kamay ng nakangiti, halika rito. Hoy, matandang lalaki, pagod ka na bang mabuhay? Marahas na hinampas ng lalaking blonde ang mesa, kinuha ang isang nakatagong kahon ng armas, at natigil ang tumayo sa harap ni Lawson Fairbanks. Amoy alak, malinaw na marami siyang nainom. Nandito na ako ngayon. Ano ang gusto mong gawin? Pagkatapos niyang magsalita, agad na nagtipon sa likuran niya ang 5 lalaki. Ang mga tao mula sa mundo ng martial arts ay hindi kailanman pumupunta kahit saan nang walang daladalang mga nakatagong kahon ng armas. 6 na maitim na nakatagong kahon ng armas ang agad na nakatutok kina Lawson Fairbanks at Denzel Leopold. Matandang lalaki, kilala mo ba siya? Ginamit ng lalaking blonde ang nakatagong kahon ng armas para ituro si Denzel Leopold. Kung hindi mo siya kilala, umalis ka agad. Kilala ko siya. Walang pakialam si Denzel Leopold at kinuha pa ang kanyang tasa ng alak, ibinuhos ito sa lupa. Kanino ka nag-aalay? Ang nguso ng butas ng nakatagong kahon ng armas ng lalaking blonde ay dumaikit sa ulo ni Denzel Leopold habang galit na sumisigaw siya, naghahanap ka ba ng kamatayan? Ang pagpatay at pagnanakaw ay pang-araw-araw na pangyayari lamang para sa mga nasa mundo ng pakikipaglaban. Donald Danvers, pigilan mo ang sarili mo. Sa panahong ito ng kapanapanabot na pag-iisip, isang lalaking naninilaw ang lumapit. Nang makita ang pangyayaring nagaganap sa harap niya, bahagyang naiinis siyang nagsalita, sa barko ko, kumilos ka ng maayos. Sabihin mo ulit yan. Nanatili sa ulo ni Denzel Leopold ang nakatagong kahon ng armas ni Donald Danvers. Kapatid, nasa likuran lang ang barko ng ating Shoto Nation. Tinuturuan mo ba ako kung paano gawin ang mga bagay-bagay? Maniwala ka man o hindi, pasasabugan ko ang ulo ng walang hiyang ito sa isang putok lang mula sa nakatago kong kahon ng armas. Hindi ako naniniwala. Bago pa makapagsalita ang lalaking naninilaw ang balat, hinawakan ni Denzel Leopold ang nguso ng kahon ng nakatagong armas at inagaw ang kahon ng nakatagong armas. Oy, sus Mariosep! Pagkatapos, pilit niyang inikot at inihagis ang nakatagong kahon ng armas. Sa lupa, 6 na lalaki ang sabay-sabay na bumagsak. Ang kanilang mga ulo, lahat ay biglang bamuka. Patay na lampas sa pagkilala. Nakakasira ng mood. Kalantang. Inihagis ni Denzel Leopold ang nakatagong kahon ng armas sa lupa at nagsalin ng inumin para kay Lawson Fairbanks. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1189, Sky Ranking Grandmaster, 2. Kayong dalawa ay. Nang makita ang 5 taong patay, biglang tumahimik ang cabin. Sunod-sunod na yumoko ang mga tao mula sa mundo ng martial arts. May ilang individual na naglabas ng kani-kanilang mga cellphone para ibalita ang nangyari. Ang lalaking katatapos lang pumihil sa away ay nag-aalangan na lumapit, ang mukha ay puno ng gulat. Naglakas loob akong magtanong, saang organisasyon ba kayong dalawa kabilang? Ang pangalan niya ay Saxon, isang natitirang miyembro ng Starlight Group. Simula nang malubha ang pagkamatay ng pangalawang pinuno ng Starlight Group, si Saxon ay naging isang maliit na boss sa loob ng Starlight Group. Bagamat mas malaki pa rin ang isang patay na kamelyo kaysa sa isang kabayo, ang Starlight Group, isa sa mga nangungunang organisasyon ng martial arts, ay talagang binyo-bully ng mga tao mula sa Shadowbang. Ang dahilan ay walang iba kundi ang trahedya ng pagkamatay ni Luke Hall, na nag-iwan sa Starlight Group na walang pinuno. Ngayon, nang makita ang mga eksperto sa sarili niyang bangka, hinawakan sila ni Saxon na parang isang salbabida. Mga maluwag na cultivator lang, malamig na single ni Denzel Leopold, nabalitaan kung masigla raw ang Shadowgate, kaya naisip ng mga matatanda na dumaan para magsaya. Ano, hindi malugod? Hindi naman. Nagmadaling ikinumpas ni Saxon ang kanyang kamay ng nakangiti, habang humihingi ng paumanhin, isang karangalan talaga na makasama ang elder sa bangka ng ating Starlight Group. Kung mayroon kang anumang mga kahilingan, sabihin mo lang sa akin. Pagkatapos magsalita, bahagyang inihilig niya ang kanyang ulo, at 2 alipors ang tumakbo mula sa likuran. Mula sa sandaling ito,
Kayong dalawa ay mananatili sa tabi ng nakatatanda. Ano man ang hilingin ng matanda, dapat mong tuparin. Kung may anumang bagay na lampas sa iyong awtoridad, lumapit ka sa akin. Nagdilim ang mukha ni Saxon at mabilis na sumang-ayon ang dalawang alipors. Lubos na pinahahalagahan. Ngumiti si Lawson Fairbanks at bahagyang tumango, nagkukwentuhan lang kami ng kaibigan ko rito, ayoko nang may istorbo. Maghiwa-hiwalay. Ikinumpas ni Saxon ang kanyang kamay, at agad na umatras ang dalawang alipors. Kung gayon, ituloy mo na ang pag-uusap mo, tawagan mo ako kung may kailangan ka. Pagkatapos magsalita, mataktika siyang umalis. Mga eksperto. Mga ganap na eksperto. Nang gumawa ng galaw si Denzel Leopold kanina, hindi niya ito nakita ng malinaw. Masyadong mabilis. Kung makakakonekta ang isang tao sa mga walang kapantay na makapangyarihang nilalang, para itong isang biyaya mula sa langit. Nga pala, narinig kong babaguhin ang rankings, sabi ni Denzel Leopold pagkatapos umalis ng mga tao. Tiningnan niya ang walang laman niyang baso ng alak at bumantong hininga, sa pagkakataong ito, medyo masarap ang piging. Maraming eksperto na matagal nang hindi nakikita ang kasalukuyang bumabalik sa kanilang mga pananaw. Hindi pa nangyari ang ganitong palabas sa loob ng 100 taon. Ano ba ang nagtulak sa kanila sa ganitong kabaliwan? Sumimangot ng malalim si Lawson Fairbanks, medyo naguguluhan, kahit ang sinaunang ninuno ng Sky Slaughter Sect ay lumabas mula sa pag-iisa upang tumungo sa Dusty Platform. Hindi lang yan, seryosong sabi ni Denzel Leopold, sa pagkakataong ito, maraming walang kapantay na eksperto mula sa Mount Shu ang lumitaw. Dati, wala silang pakialam sa rankings. Pero sa pagkakataong ito, sa hindi maipaliwanag na dahilan, nagmadali silang lumabas, dahil gusto nilang umakyat sa ranggo sa Dusty Platform. Ang mga ranggo, kilala rin bilang mga ranggo ng Grandmaster. Sa mundo ng mga mortal, nariyan ang mga ranggo ng Forbes. Iyan ay simbolo ng pagsukat ng personal na kayamanan. Ngunit maraming nagtatagong malalaking pamilya ang wala sa listahan, ngunit ang kanilang kayamanan ay mas malaki kaysa sa mga nakalista. Simple lang ang dahilan niyan. Wala silang pakialam sa katangahan. Pare-pareho lang ang ranggo ng Grandmaster. Sinusukat nito ang kakayahan ng mga martial artist. N.O. Gayunpaman, maraming walang kapantay na eksperto ang ayaw may lista sa Dusty Platform. Ngunit ngayong taon, nagdagsaan ang mga eksperto mula sa lahat ng panig, at nagpas siyang makibahagi sa minsanang pagtatasa ng ranggo ng Dusty Platform. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng matinding pagkabigla sa buong mundo ng martial arts. Kaya parang, natatakot ako na magkakaroon ng malaking pagbabago sa rankings. Marami sa mga dating nasa tuktok ay maaaring mahulog sa ilalim. At sa nangungunang 10, o maging sa nangungunang 20, maraming hindi pamilyar na pangalan ang lilito. Bumantong hininga si Lawson Fairbanks at sinabing, gayunpaman, tila wala itong kinalaman sa ating dalawa. Oy, Sus Mariosep, sa sandaling iyon, ang tunog ng putok ng kanyan. May tubig na sumabog pataas mula sa ibabaw. Ang barkong pang-cruise ay huminto ng may emergency. Masama ito. Tumakbo si Saxon papunta kina Denzel Leopold at Lawson Fairbanks nang may takot, may nag-alerto sa mga taga-Shuttlebang, at ngayon ay dumating sila para mag-higanti. Ibinababo ko na ang speedboat, dapat kayong dalawa ay umalis agad. Kinuha ni Denzel Leopold ang longsword mula sa mesa at humakbang ng 3 hakbang papunta sa proa ng barko. Sila ba ang mga taong iyon? Itinuro niya ang bangkang wala pang 100 metro ang layo at malamig na nagsalita, ang Shuttlebang. Tama, sumunod si Saxon sa likuran, habang balisang nagpapaliwanag, ang Shuttlebang ay binubuo ng isang grupo ng mga manggagawa ng kasamaan. Kahit kami, ang Starlight Group, ay hindi sila basta-basta gagamutan. Dapat magtago ka muna. Kayang gawin ng grupong ito ng mga desperado ang kahit ano ng sobra. Ang Shuttlebang, isang organisasyong nagugat sa pamimirata mula pa sa mga ninuno. Lubhang brutal at masama, lahat ng uri ng masasamang gawain ay kanilang ginawa. Parang isang grupo ng mga asong mangangaso, mangangahas pa silang galawin ang isang leon. Kapatid na Leopold, ito na lang ba ang kukunin ko? Lumitaw si Lawson Fairbanks sa proa ng bangka, dahan-daang ipinikit ang kanyang mga mata habang papalapit ang mga papalapit na barko. Magpatuloy.
Walang pakialam na sinabi ni Denzel Leopold, walang iiwan na nakaligtas. Sa isang talon, pagkasabi niya ng mga salita, hinugot ni Lawson Fairbanks ang kanyang espada. Habang nakalapat ang mga paa niya sa ibabaw ng dagat, mabilis siyang tumakbo patungo sa kalabang mga barko. Ito ba, isang Diyos? Nanlaki ang mga mata ni Saxon, tila nakalimutan na ang mga nasa bangka sa tapat ay ang kanilang mga kalaban. Mag-ingat ka. Bahagyang lumiit ang mga mata ni Denzel Leopold habang ang longsword sa kanyang kamay ay tumilapon sa ere. Kumalabog. Isang pana, na tumatama ng may walang kamaliyang katumpakan, ang tumama ng tama sa katawan ng talam, pagkatapos ay sumirit papunta sa kubyerta. Salamat sa iyong nakapagliligtas buhay na biyaya, nakatatanda, gulat na sabi ni Saxon. Inis siyang tumingin sa kabilang bangka, mga ugok na ito. Walang pagmamadali. Walang kahirap-hirap na binawi ni Denzel Leopold ang kanyang espada, habang nakatingin sa mga barko sa unahan, patay na sila. Bago pa man matapos ang kanyang mga salita, iwinasiwas ni Lawson Fairbanks ang kanyang espada ng paalang. Swoosh! Susmariosep, malalaking alon, ilang metro ang taas, biglang nagtalsikan mula sa kalmadong dagat. Mag-ingat ka, tinutukan ng mga miyembro ng Shadowgate ang kanilang mga nakatagong kahon ng armas. Ngunit nang hamampas ang malalaking alon, kinailangan nilang umiwas. Tubig. Mabilis na sumabog ang tubig, nabasa ang lahat ng nasa bangka. Nasaan ang matandang lalaki? Matapos hamupa ang mga alon, ang pinuno ng Shadowgate, na may hawak na kahon ng mga nakatagong armas, ay naghanap sa paligid. Ngunit walang natagpo ang tao. Kakaiba naman. Pumutok, bago pa niya matapos ang sasabihin niya. Sumabog bigla ang katawan ng barko. Sumugod si Lawson Fairbanks mula sa tubig, at pinatay ng kanyang espada ang nasasakupang pinuno ng Shadowgate. Pagkatapos, isang mabangis na sword chi ang sumabog ng marahas. Swoosh! Susmariosep, ang barko ay nahati sa mga piraso. Wala ni isa sa halos 100 miyembro ng Shadowgate ang nakaligtas. Sa isa pang talon, sa sandaling ito, lumapag si Lawson Fairbanks sa kubyerta ng Starlight Group, hindi man lang basa ang damit niya. Paano ako maihahambing kay Mad Dragon? Tumingin siya kay Denzel Leopold. Hayaan mo siyang maging baliw na dragon, puting dragon. Ikaw mismo ay isang espadang pumapatay ng dragon. Sumulyap si Denzel Leopold kay Lawson Fairbanks at tumawa ng malakas. At si Saxon ay lubos na nagulat. Ito ba ay isang diyosa? Hindi lang siya. Maraming martial artist din ang nakapansin sa mga pagbabago sa dagat at nagsimulang magtanong kung sino ang maaaring high-level expert na tumutulong sa Starlight Group. Paano mo nalaman ang tama ng espada na yan? Nakatayo si Eleanor Wood sa isang bangka mga kalahating kilometro ang layo mula sa Starlight Group, nakakuyom ang mga kamay sa likuran, at malakas na nagtanong. Hindi ko akalain na sa isang tama lang ng espada ay kayang pasabugan ang isang barko. Dapat ay medyo mas mababa ang kakayahan niya kaysa sa akin pero hindi gaanong mas mababa. Sumagot si Zane Ellsworth, kung gayon, ano sa tingin mo, ilang galaw ang kaya niyang tiisin laban kay Mad Dragon? Muling tanong ni Eleanor Wood. Kung mapapatay si Mad Dragon, sa palagay ko ay magagawa iyon ng elder na nakita natin. Nag-isip sandali si Zane Ellsworth, at maingat na sumagot. Ganoon ba? Huminga ng malalim si Eleanor Wood at biglang iniunat ang kanang kamay. Sumisid. Ang susunod na sandali, biglang sumabog mula sa tubig ang barkong lumubog sa dagat. Lumilikha ng napakalaking alon. Hindi ko pa rin kayang talunin si Mad Dragon, at sa tingin nila kaya nila. Mahinang sabi ni Eleanor Wood, tingnan natin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1190-1190 Pintuan ng Anino. Sa labas ng base ng punong himpilan. Hindi mabilang na makapangyarihang eksperto ang nagtipon dito. At tila patuloy pa rin ang pagdami ng kanilang mga bilang. Halos kalahati ng mundo ng martial arts ay naruroon. Karamihan sa mga kasama ay sumunod sa Starlight Group. And Omicron Go. Omicron. Sinasabing humingi ng tulong ang Starlight Group sa dalawang walang kapantay na master. Tiyak na mapapatay nila si Mad Dragon. Narinig mo ba? Kagabi, binasag ng matandang lalaking iyon mula sa Starlight Group ang mga sasakyang dagat ng Chateaubon sa isang tama lang ng espada. Halos 100 tao,
Wala na lahat. Sa pagkakataong ito, pinangangambahan na hindi natin matatalo ang Starlight Group. Mga tao pa rin ba ang mga ito, o mga immortal lamang? Tiyak na mamamatay si Mad Dragon. Ang masaksihan ang pagkamatay ng mapang uyam na ito ay isa ring napakaswerteng pangyayari. Masiglang nag-uusap ang lahat, parehong naiinggit sa suporta ng mga eksperto sa Starlight Group at tuwang-tuwa sa nalalapit na pagkamatay ni Mad Dragon. Lola, kailan tayo lilipat? Sa gitna ng karamihan, malakas na nagtanong si Brazen Beaumont. Si Lola Zaihua ay humahalo rin sa karamihan. Si Devlon ay nasa ilalim ng bantay ng Cybercore, at personal na nakadestino roon si Marshall. Samantala, si Lola Zaihua, kasama si Brazen Beaumont, ay pumunta sa punong himpilan ng Shadowgate na may layuning sakupin ang Divine Dragon Tripod. Nababalita ito noon, na ang tunay na Divine Dragon Tripod ay nasa mga kamay na ni Mad Dragon. Ang Shadowgate ay isang patibong na plinano na ni Mad Dragon ng maaga, para lamang itago ang Divine Dragon Tripod. At ngayon, dahil muling lumitaw ang Divine Dragon Tripod, natural na darating na ang Mad Dragon para angkinan ito. Pinili ng karamihan na paniwalaan ito. Ang kanilang layunin para sa paglalakbay na ito ay lubos na nagkakaisa. Iyon ay para patayin si Mad Dragon at agawin ang Divine Dragon Tripod. Magmasid muna tayo at tingnan natin kung paano makakatakas si Mad Dragon sa pagkakataong ito, bulong ni Granny Zaihua na may mahinang boses din. Sa pagkakataong ito, hindi lang mga eksperto sa mundo ng martial arts ang naroon, kundi mayroon ding dalawang Grandmaster. Hindi nakilala ng iba sina Denzel Leopold at Lawson Fairbanks, nakilala niya nga. Ang dalawang ito ay mga sikat na tao mula sa Shushan at sa Sky Slaughter Sect. Hanggat nagsanib puwersa ang dalawang ito, hindi lang mapapahamak si Julius Reed, mawawalan pa siya ng balat. Pagkatapos ng labanan sa Medicine King Valley, hindi ko lubos na naunawaan ang lawak ng kakayahan ng Supreme One. Lohikal lang, sa ganitong klaseng eksena, kasama ang Supreme Elder of Medicine King Valley at halos 1,000 eksperto sa martial world, maging ang mga tao mula sa Shushan at Sky Slaughter Sect ay ipinadala, ngunit ang Supreme One ay hindi lamang lumabas na walang sugat, pinatay pa niya ang lahat ng naroon. Bahagyang napakunot ang noo ni Lola Zaihua dahil sa pagkalito, ang bilis naman ng paggaling, hindi dapat. Mula sa unang pagpapanumbalik ng alaala hanggang sa mga sumunod na labanan. Tila walang humpay na tumataas ang mga kakayahan ng kataas-taasan. Kasunod ng ganitong kalakaran, naramdaman ni Lola Zaihua na maaaring maging magulo ang sitwasyon. Tunay nga, noong nagkaroon kami ng labanan sa daanan ng Hilagang Kanluran, malakas siya, ngunit hindi kasing lakas ngayon. Sa totoo lang, nagulat ako nang mapatay niya si Leighton Yarrow, pagsang-ayon ni Brazen Beaumont, wala na tayong masyadong oras. Tumanggaw si Lola Zaihua ng may seryosong ekspresyon. Ngunit nanatiling tahimik ang babae. Hindi niya talaga alam. Sa ilalim ng tagubilin ni Julius Reed, pinangungunahan ni Tyler Thomas ang mga tao patungo sa Thunder Peak Hall sa Amerika. Susugod ba tayo? May sumigaw ng malakas. Sa gate ng base ng Shadowgate, libo-libo na ang nagtipon. Karamihan sa mga taong ito ay mga piling tao. Kumpara sa mga naroon sa Medicine King Valley noong nakaraan, mas maluho pa ito. Nakuha ko na ito. Isang lalaking halos 3 metro ang taas, na may katawang puno ng kalamnan, ang nagsalita habang palabas siya mula sa karamihan. Bundok Tay. Ito talaga si Mr. ng North Asia. Bundok Harris, Bundok Tay. Nang makita ang maliit na higanti, isang bulalas ang umalangaw mula sa karamihan. Nabalitaan ko na kayang durugan ng kamao ng Bundok Tay ang mga bahay. Kaya pa niyang durugan ang mga helikopter gamit lang ang mga kamay niya. Sa pagkakataong ito, magandang palabas ang mapapanood natin. Ang paglitaw ni Mount Tai ay lubos na nagpalakas ng moral. Nandito rin ako para sumali sa kasiyahan. Nang marating ng Bundok Tai ang tarangkahan ng base ng Shadowgate. May isa pang lalaki, na may hawak na malaking martilyo, ang lumitaw sa karamihan. Martilyo Leocadia, ika-9 na pwesto sa Grandmaster Leaderboard. May bali-balitang malapit na kaibigan daw siya ng Marshall. Sa palagay ko ay si Deep Cold ang nag-imbite sa kanya para lumaban kay Mad Dragon. Kakaiba ang sandata ni Hammer Leocadia. Sa sandaling siya ay naging kapansin-pansin, agad siyang nakilala ng lahat.
Ang martelyong gawa sa bakal ay kumikinang na may pilak na liwanag sa ilalim ng sikat ng araw. Nasa ika-9 na pwesto. Hindi ba't parang isang banal na nilalang iyon? May miyembro ba ng isang sekta na talagang nakikialam sa mga gawain ng ating mundo ng pakikipaglaban? Natatakot ako na sa libu-libong naroroon, walang makakapantay kay Hammer Leocadia. Ang paglitaw ni Hammer Leocadia ay nagdulot ng magkahalong damdamin sa mga eksperto sa mundo ng martial arts. Natuwa sila dahil halos wala ng pag-asa pang mabuhay ang Mad Dragon. Listahan ng langit, nasa ika-9 na pwesto. Iyan ay nagpapahiwatig ng walang kapantay na lakas sa mundo ng pakikipaglaban. Kung tungkol naman sa mga mas mataas ang ranggo, pinangangambahang walang nakakita sa kanila. May kanya-kanyang mga patakaran ang mga sekta, at ayaw nilang makialam sa mga gawain ng komunidad ng mga mandirigma. Martilio Leocadia, ninanakaw mo ba ang negosyo ko? Medyo nadismaya ang tunog ng Heres Mountain mula sa Hilagang Asya, Shadowgate, naangkin ko na ito. Kahit si Mad Dragon ay hindi siya kayang pigilan, sabi ko. Umungol. Pagkasabi niya noon, marahas niyang kinabog ang dibdib niya. Ang makapangyarihang kapangyarihan ay, sa sandaling ito, ay ipinakita sa lahat. Kung ganoon bakit hindi mo subukan ang martilyo ko? Malaking martilyo 60, maliit na martilyo 30. Dinuraan ni Martilio Leocadia ang kanyang kamay, hinimas ito, pagkatapos ay ibinalik ang malaking martilyo at naglakad patungo sa bakal na gate. Huwag mo nang isipin na agawin ang kredito ko. Tumakbo pasulong ang Heres Mountain, nanginginig ang lupa na parang dulot ng lindol, at sa kanyang likuran ay nanginginig. Bam! Tunog! Bam! Tunog! Bam! Tunog! Nang wala pang 3 metro ang layo niya mula sa gate, si Mr. Isang mahinang ungol ang pinakawalan ng Heres Mountain at isang malakas na suntok. Oy, sus Mariosep, pero wala siyang tinamaan. Naunahan siya ni Martelyong Leocadia, at tuluyang tumagos sa bakal na gate. Galit na galit, Mr. Si Heres Mountain, namumula ang mga mata, ay idiniin ang kanyang mga kamay sa mga dingding sa magkabilang gilid ng gate. Tumigil ka para sa akin. Nagdadagandong. Ang pader, kalahating metro ang layo sa likuran. Direktang itinulak, nagpira-piraso ang pader sa lupa, na nagpapakita ng magulong rebar sa loob. Katahimikan. Walang ingay na maririnig sa pasukan ng malaking gate. Nanlaki ang mga bibig ng mga eksperto sa mundo ng martial arts, gulat na gulat sa eksenang nasa harap nila. Ito ba? Tao ba talaga ito? Nauutol na sabi ng isang tao. Napakakakaiba naman. Maging sina Denzel Leopold at Lawson Fairbanks ay bahagyang tumanggo. Ang brutal na puwersa, kapag sapat ang lakas, ay kayang magtagumpay laban sa anumang magarbong pamamaraan. Mga kapatid, patayin ang baliw na dragon, kunin ang banal na tripod ng dragon. Kasabay ng isang malakas na sigaw. Sumugod ang mga martial world powerhouses sa Shadowgate. Sa loob ng malawak na base. Walang tao. Inabot ng 3 minutong paglalakad ang grupo bago nila nakita ang isang tao. Nakakita sila ng isang nag-iisang figure. Nakarating ka na. Bahagyang itinaas ng lalaking nakaupo sa upuan sa harap ng malaking bulwagan ang kanyang ulo, inilantad ang maskara ng gininto ang dragon sa kanyang mukha. Sa likuran niya, 2 watawat ng Golden Dragon Swallowang Sun ang marahas na kumaway. Baliw na dragon. Agad na umatras ang mga tao sa takot. Ang reputasyon ng isang tao, parang anino ng puno. At kasama pa ang mga banner ng Golden Dragon Swallowang Sun. Ang likas na takot ang nagtulak sa kanila na umatras. Ngunit pagkatapos, may ilang taong humakbang paarap mula sa likuran, itinutulak ang mga umatras. Bundok Heres, kasama ang Hammer Leocadia, at isang lalaki at isang babae. Nakatayo silang 4 sa harap, puno ng balak na pumatay. Nabalitaan kong may gustong kumuha ng Divine Dragon Tripod dito. Itinuro ni Julius Reed, habang ang isang paa ay nasa upuan, ang pulang linya 10 metro sa harap niya, sinumang lumampas sa linyang ito, mamamatay. Pagkatapos niyang sabihin ito, itinuro niya ang isa pang puting linya 5 metro sa harap niya, pero kung maaabot mo ito, ibibigay ko sa iyo ang Divine Dragon Tripod gamit ang 2 kamay ko. Pagkatapos magsalita, naglakad siya papunta sa unahan ng puting pila.
Pagkatapos ay buong bangis niyang inihagis ang isang piraso ng pulang tela. Ang tripod ng banal na dragon. Nang makita nila ang bagay sa mesa sa likod ng puting linya, nagniningning ang lahat ng mga mata sa kasakiman. Ang kayamanang pinapangarap nila, sa harap mismo ng kanilang mga mata. Baliw na dragon. Akin ang Divine Dragon Tripod. Sumigaw ang Bundok Heres, sila ang unang sumugod palabas.